6:31 na nga po mga kapatid, marahay na aga sa wikang Bicolano. Kaway-kaway po sa mga Bicolanang kagaya ko. Simula na ng linggo at huling araw na po ng buwan ng Marso. Gusto na pakabilis. Di ba third month pa lang? Akala ko Pasko kahapon. Sadyan, napakabilis ka po ng araw mga kapatid. Kaya naman po today susulitin natin ang buwan with #MarchLove. And much happiness ngayong Lunes. Kasama pa ang ating ever-energetic coming straight from her birthday weekend. Wow! Kala mo nakapagpahinga. Yora Mami Chiki! Kamusta po ang birthday weekend natin, Mami Chiki? Masaya. Siyempre, double celebration dahil nung araw ng birthday ko. Nanalo din yung anak ko. Yes! Congratulations! Sobeda and Sien, the champion National Dance Championship. Ayun. At saka busy, siyempre sa paligid natin, nagsimula na ang ano, di ba? Ang kampanya para sa local, ganyan. Tapos, ang raming ganap doon sa may sa amin sa Antipolo. Alam ko, pag-uusapan natin ngayon. Kaya sulit-sulit ang pagtutok ninyo, di ba? Ayan na. Speaking of sulit, eto, totohanin natin yan. Dahil nga, sabi natin, jam-pack ng mga hinanda natin. Agahan ngayong umaga. Marami talagang kakainin ngayon. Gulay yan, Andre. Nandito ako. Okay lang, basta ikaw. Basta ikaw, si Mami Andre. Chiki. Hindi. Sobrang saya ko nung nakita ko si Mami Chiki. Excited ako actually sa kakainin natin mamaya. Sabi ko nga, mamaya na, ayoko muna masyadong sabihin. Kasi lang ko yung flavor. Kasi linya ko yun eh. Hindi. Hindi, salted egg. O, sabihin ko na. Yan na. Tingnan niya natin eh. Sabi niya, sasabihin mo. Kasi sabi niya kasi linya niya eh. Sabi ko, sige, kukunin ko. Happy Monday. Pero syempre po, nabanggit na nga ni Mami Chiki, hindi po mawawala ang pag-ahatid natin ng mga mainit na balita at impormasyon na kailangan nating malaman lahat, lalo na ngayong Lunes, ang nag-viral po na insidente ng engkwentro sa kalsada sa Antipolo. Naku po, mag-iingat po, 4 ang sugatan sa naging away trapiko. Ang iba pang detalye, abangan nyo po sa Pasada Balita maya-maya. Oh, easy mga kapatid for another ulam recipe para sa ating mga daddy or mommy. Ito na po, inaabangan ni Andre. May patitikim na namang tofu dish sa ating Mama Dims. Ang kanyang salted egg tofu, ihain po natin mamaya. At syempre, sakto naman ngayong magsisemana Santa, pwede pa rin naman mag-enjoy sa mga salo-salo. Susubukan naman po natin ang mga patok na seafood ng binisitang kainan ngayong umaga ni Maui. Yun. Actually, nung nasalubong si Jello, isa sa mga producer po natin, sabi ko, anong ulam? Sabi ko, nandiyan si Mami Chiki. Gusto ko yung anong ulam eh. Tapos sabi niya, tofu, salted egg. Sabi ko, stop right there. Salted egg, okay, sabi niya. Kahit ano pa yan. Kahit salted egg kangkong, salted... talaga? Oo, basta salted egg. Oh, so alam nyo na Buong linggo. Kaya ano yan, kangkong, Mutso. Sabi mo ha, ang palaya. Yung shrimp na Napala ba tayo? na salted Yes, egg, salted favorite egg, namin ni Andre. Alam Ano nangyari yun? Bigla na lang, di ba? Pandemya yun, Mami. Naging Pandemya ang diba? salted egg. Salted egg, skin. Yes, nauso. opo. Kasama ng ube cheese pandesal, dalgona coffee, sushi bake. Totoo lahat. Ayun ang ano Lahat talaga, dun sa pandemya pandemya, virus. lahat ng nauso. Okay po, kung kayo po ay nag-aalmusal, sama nyo na po kami. At para sulit na huling araw ng buwan, diretso na po tayo sa pasada ng mga mainit na balita ngayong umaga. Apat po ang sugatan matapos mauwi sa pamamaril ang away kalsada ng grupo ng mga rider at isang lalaki. Depensa ng suspect, self-defense lang ang ginawa niyang pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa viral video na ito, makikitang sinasalag ng lalaking nakaputi ang sunod-sunod na suntok ng dalawang rider na naka-helmet. Nangyari yan sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, nitong linggo ng hapon. Pilit silang inaawat pero patuloy ang pangkukuyog nila sa lalaki. Sa isa pang video, nakuhanan ang panununtok ng lalaking nakaputi sa isa sa mga rider na naka-helmet. Nang makabuelo, dito na bumunot ng baril ang lalaki at itinutok ito sa mga nakaalitan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumulagta sa gilid ng sasakyan ang rider na nakasuntukan ng lalaki. Hindi pa siya tumigil at pinagbabaril pa ang ibang kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki ang isa sa mga tinamaan na babae. Binuhat niya ang biktima at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan,
kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng lalaking namaril ang nakabulagtang rider palayo sa kanyang sasakyan. Saka siya sumakay sa SUV at umalis. Agad naman siyang hinabol ng mga pulis. Pagdating sa checkpoint sa barangay Mayamot, naharang ang sasakyan ng suspect. Pinalibutan ng mga pulis ang SUV at pinababa ang lalaking namaril sa pinusasan. Base sa inisyal na investigasyon, pauwi na raw ang suspect galing sa isang resort nang makasabay nito ang grupo ng mga rider. At ang pinagmulan ng gulo, away kalsada. Muntik niya silang masagin na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yon, kinat sila dun sa part na yon. So, kaya nahinto rin yung sasakyan. Ayon naman sa suspect, ang mga rider ang nanggit-git sa kanya. Depensa niya sa pamamaril. Sinumbit ko lang po dito sa ano ko, kung sakali pong susugod pa sila, ayun po, sumugod pa po sila eh. Ano pa po nila ako, bubugbugin pa po nila ako eh. Pero hindi ko naman po talaga intention na ano yun sila, kumbaga pinoprotektahan ko na lang din po yung sarili ko. Alam ko naman gun ban, pero hindi naman po talaga intention na gano'n talaga na sa kalsada, mga ganyan. 4 na katao ang sugatan sa pamamaril. Kabilang dyan ng isang rider na kritikal ngayon dahil sa tama ng bala sa ulo at ang anak niyang tinamaan sa kanang braso. Nadamay rin ang e-trike driver na nabaril sa kanang dibdib. Pati ang kinakasama ng suspect na tinamaan ng bala sa hita. Maharap ang suspect sa kasong multiple frustrated homicide at paglabag sa eleksyon gun ban. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mula naman sa masayang sayawan, biglang nagrambulan ang ilang dumalo sa motor trike show sa Kalinga. 2 ang nasugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa video na ito, todo giling ang mga lalaking yan na nakasuot lang ng boxer shorts at brief habang sinasayawan ang mga motor. Todo rin sa paghiyaw ang mga audience. Ang event, isang motor trike show na nagmistulang dance show. Makalipas ang ilang saglit, nauwi naman ito sa rambulan. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo nang biglang may nambato. Na hindi lang nila alam yung main na bumato kasi crowd yun eh. Natuloy yung kabataan, nag-rumble sila. Sugatan naman ang 2 lalaki sa rambol. Mga minor injuries lang, ma'am. 2 tao, yung pagkabilang panic. Nagkasundo na ang 2 grupo matapos madala sa estasyon ng pulis. Ang motor trike show ay bahagi ng aktibidad ng Pamana Festival sa bayan ng Rizal. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mama, ikaw na muna Easy. kasi Lunes sa na area Lunes. nyo ito talaga. What was it like for you? Actually, mabuti na lang talaga yung hot pursuit at talaga nagresponde agad yung kapulisan. Yes. At ang bilis, nakuha nila kaagad. At na-intercepted siya. Kasi maganda rin, I mean, yan din, magandang mensahe din yan para dun sa mga hindi nag-iisip at saka nagpapadala sa kanilang emosyon. Totoo. Hindi ganyan, di ba? Ngayon, ngayon na lang yan naiisip. Gun ban, kahit ano pa yung rason niya, self-defense, lahat na yan. Ang daming naapektuhan. So, ang hirap talaga ngayon mataas ang emosyon ng tao. Totoo. Alam ko mainit ang panahon, pero wag din natin painitin yung ulo Yun na, natin, yun di ba? na. Oo. Easy lang tayo, cool lang, Kalma. di ba? Saka yung mga bugso ng damdamin. At napansin ko sa both items natin, minsan ang nangyayari talaga yung term natin na damay-damay. Mag-isa yung galit, nadamay lahat. Yung isa nagkakatuwaan, biglang ganito, nadamay lahat. So, tayo din bilang mga mamamayan, kahit nasa social media, minsan kasi yung hindi mo na ilabas sa social media, pagka ikaw ay medyo nalasing, nagkaroon ka ng emosyon na bugso, doon mo na ilalabas. Yan kumbaga nasusuppress, di ba mama? Tapos bigla-bigla. Kaya dapat siguro tayo matutunan natin na kapag meron tayong gustong sabihin, sabihin natin in a much nicer way. And sabi nga nila, di ba may movement tayo dito sa TV5 na think ka muna. Correct. And this happens not just on social media, but even in real life na mag-isip po muna tayo bago tayo gagalaw. Kasi again, kagaya nito, nakakalungkot, no? So, nung nakakausap nila yung suspect, sinasabi niya, alam ko naman, gun ban. So, isipin mo, alam mo na and you're still carrying
a gun, kaya natin nilalagyan ng gun ban ngayong campaign period, I feel, is because nga ang taas ng emosyon ng mga tao. Yes. Ito mismo yung iniiwasan natin. Seguridad, But safety. kudos to our kapulisan and Na Antipolo because nahabol nila. And good that we're seeing this, ha. Minsan ito yung part ng social media ang gusto ko. Na nakikita natin in action ng ating mga kapulisan, nakikita natin to, that means nare-retain nila ang peace and order sa kanilang lugar. At saka ang problema dyan kasi, yung mismo, yung kadalasan, yung mga umaawat, yun pa yung nadadamay. Sila pa yung mas napupuruan. Like in this case nga, merong isang natamaan. Natamaan. At saka in essence nga pala, kung halimbawa wala pa mga pulis, pwede citizens arrest, ha? Talaga. Dahil Pero klaro kayo naman may may krimen. Dahil nagkakagulo. Paano yung Takot ganon? din eh. Hindi, dadali, ikaw huhuli sa kanila. Tapos dadali dadali mo mo sa sa pulis. malapit na pulis, Na siya malapit kung na wala pulis. sa barangay. Oh, yeah. Kaya lang pag may barilan na ganyan, Pero pag may naiintindihan barangay, mo. nakakatakot yun eh, ang oh. sasabi ko, yung minsan yung pumipigil, yung pa yung napupuruan eh. Pati yung dun sa panayam, dun sa report ni Hannibal Talete, Oo, sa sabi niya, di ba, hindi, sa panig niya kasi, sabi niya, ginigit-git daw siya ng mga motor. Tapos, nung grupo, yun yung panig niya. Tapos, nainis na, ginugulpi siya, nilabas niya na yung baril. Hindi ko sinasabing tama, pero naalala ko kasi, hindi, kahit ako, guilty din ako minsan naman yan. Yung, kunyari, pag may nagigit-git, kaya dapat mag-ingat. Kasi, sabi nga, turo nga ng isang doktor, sabi sa akin, psychiatrist, sabi niya, hinga ka muna. Hinga ka muna. Kung mainit ulo mo, hinga ka muna. Kasi hindi mo na, pag nagdilim na yung paningin mo, ang daming pwedeng Huwag mangyari. ka daw mag-react agad, Correct. diba? Tsaka don't ever decide when you are emotional. Yes. Whether you are too happy, diba, too Oh, doon naman sa angry. Kalinga, di ba? Yung nag-enjoy. Oo nga, Totoo yan. nagsasayawan. Ito pa, meron pa akong isa pang balita dahil laking gulat po ng isang pamilya sa Baguio nang makarinig ng malakas na kalabog sa kanilang bubong. Nabagsakan na pala ng sasakyan ang kanilang bahay. Kung paano po nangyari yan, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV, bigla na lang sumulpot ang humaharurot na AUV na yan sa Barangay Poliwes, Baguio City. Sa bilis, bumangga at lumusot ito sa barrier. Pero imbis na mahulog sa bangin, naglanding yan sa bubong ng isang bahay. Agad rumisponde ang mga otoridad. Una muna nilang ginamitan ng crane ang AUV para maibaba mula sa bubong. Sa kanila sinagip ang sugatang driver. Kasi nakabitin yung sasakyan. So, i-secure muna natin yung sasakyan bago natin nilabas yung tao. Kasi once na naggalaw kasi yung sasakyan na yun, kasama na yung tao na mahulog. Sa investigasyon ng mga pulis, posibleng nawalan ng kontrol ang driver dahil sa basang kalsada matapos umulan. Nagulantang naman ang pamilya Alabanza dahil sa bubong nila ang binagsakan ng AUV. Mabilis yung pangyayari eh. Bigla na lang nagsibagsakan yung kisame. Sa gulat ko, napayakap ako sa anak ko, tas ginamit ko yung mga paa ko. Panangga dun sa nagsibagsakan. Akala namin kulog talaga. Sa ako lang nalaman na sasakyan pala nung nakalabas kami. Pinag-aaralan naman ng pamilya kung irereklamo ba ang driver. Sa ngayon, inaalam pa ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Kabi po muna tayo sa ibang balita. Alamin muna natin ang lagay ng panahon sa huling araw ng Marso. Straight from our weather, Tito Alvin, ano bang panahon natin for today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Silipin natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Nung Biyernes, nalusaw na yung ating low pressure area. Pero nung weekend, nag-re-emerge po ito o bumalik dito sa may area ng Mimaropa. Kasalukuyan, nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 80 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Diyan po sa may Kalayaan, Palawan. O nasa labas na nga yan ang ating Philippine Area of Responsibility at palayo na rin po yan sa ating bansa. Samantalang ito namang easterlies ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan, particularly dito sa eastern section ng ating bansa. Yung ating northeasterly wind flow naman ay unti-unti pang humihina pero umabot pa rin po yan dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Although palayo na yung ating low pressure area, yung kanyang trough o yung extension ay umaabot pa rin po dito sa ilang areas ng Palawan. So may mga possibilities pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan dulot ng ating low pressure area. Pero kasabay ng paglayo po nito, mas mababawasan pa ang epekto nito sa ating bansa. Samantalang yung ating easterlies naman ay nagdadala po ng mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Eastern Visayas. Ang malaking bahagi po o ang natitirang bahagi ng Visayas naman ay makakaasa ng maaliwalas na panahon pero posible pa rin po yung mga pag-ulan tuwing hapon at gabi.
Samantalang dito naman sa area ng Mindanao, yung ating concentration ng possible na mga thunderstorms ay nandito sa area ng Zamboanga Peninsula at nandito po sa eastern section ng Mindanao. Yan po ang areas ng Caraga, kasama po dyan ang Siargao at Dinagat Islands. Mga localized o pulupulong pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, kapag meron po tayong thunderstorms, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan. Samantalang yung ating easterlies naman ay nagdadala rin po ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga possible na scattered o kalat-kalat nga na thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Bicol region, kasama na po dyan ang Quezon. Samantalang yung ating northeasterly wind flow, although mahina na, ay umaabot pa rin po dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes. Dahil po dyan, mas mababa po ng bahagya yung ating temperatura dyan at possible po yung mga may hinang pag-ulan. Pero sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan pa rin po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Ito pong mga areas na Cagayan Valley, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, sa unang araw ng trabaho, relatively maaliwalas naman po ang ating panahon. Mainit po sa tanghali, pero pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap po ang panahon natin. Ramdam din po natin yung hangin at possible po yung ating mga isolated o yung mga dagliang may hinang pag-ulan. Paghandaan po natin yan. At yan po muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Ito pasintabi po sa susunod naming balita at medyo nakakagalit din po ito. Pinagahampas hanggang sa mamatay ang isang aso sa Masbate. Ang kawawang aso, balak daw ipangpulutan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Gamit ang kahoy, hinampas ng lalaking ito ang nakataling aso. Napadapa ang aso sa lakas ng paghampas. Pero hindi siya tinantanan ng lalaki at makailang ulit pang hinataw ng kahoy. Tumigil lang ang lalaki nang hindi na gumalaw at tuluyang namatay ang aso. Tumingin siya ngayon sa nagbibideo. Parang hindi lang marinig yung nagsasabi, pero parang sabi okay na, tapos na. And then pinalo-palo niya ulit yung aso para lang masigurado kung patay na nga. March 19 nang makita ng Animal Welfare Investigations Project o AWIP ang video. Parang may pangungutya, kumbaga, na pinost doon, tapos nakalagay pa yung caption na pampulutan. So, syempre, ang daming nagalit. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng grupo at hinanap ang lalaking pumatay sa aso. Hanggang sa matunton nila ito sa Masbate. Inako naman niya. Nanginginig, mamula-mula yung mata, nagsisisi, kasi takot na siya dahil meron na siyang reward na makita I think around 60,000 peso. Sabi ko sa kanya, magsasampa ako ng reklamo sa iyo. Ayon sa grupo, marami pang insidente ng pananakit sa mga hayop ang iniimbestigahan nila. Every time na may mahuli kami, sabi namin, andito na kami, hindi namin papayagan na ganun lang hindi mabibigyan ng hustisya yung mga inaabuso niyong aso. And kahit pusa man o ano. Sinampahan na ng reklamong animal cruelty ang lalaki. Paalala naman sa publiko, sa ilalim ng Animal Welfare Act, pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at multang aabot sa 100,000 pesos ang sinumang mapatunayang nang aabuso ng mga hayop. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado naman ang isang lalaking may-ari ng vape shop sa entrapment operation sa Taguig City. Nabisto kasing nambubugaw din siya ng mga minor de edad na babae. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Mangiyak-ngiyak pa habang inaaresto sa entrapment operation ang lalaking yan sa loob ng vape shop sa Taguig City. Suspect ang lalaki sa pambubugaw sa isang 15 anyos na babae. Nangyayari raw ang kalaswaan sa loob mismo ng vape shop ng suspect. Ayon sa barangay, Pebrero nang ipakilala ng kaibigan ang biktima sa suspect para sana maglinis ng vape shop. Pero dito na nagsimula ang pang-aabuso sa kanya. Ibinubugaw umuno ng suspect ang minor de edad sa mga lalaking customer, kapalit ng pera, libreng vape at relo. Nang malaman ng kapatid ng biktima, agad itong nagsumbong sa mga otoridad. Inano niya yung cellphone ng biktima, doon niya na-check yung messenger ng kapatid niya na may mga ganun na palang transaction yung kapatid niya. Sinubukan ng News 5 na hinga ng panayam ang suspect pero tumanggi ito.
Ayon sa mga otoridad, ang depensa raw ng sospek, mismong yung biktima raw ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong na magkaroon ng pera. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police Station ang sospek. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Inaalam na rin ng mga pulis kung may iba pa itong nabiktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. At sa aming pong pagbabalik, tuturuan tayo ni Mommy Dims na magluto ng ulam at pwede ring snack na salted egg tofu squares. Sa hayop ka, mga forest dog o asong gubat, bakit nga ba isinusulong na maging pambansang aso? Kikilalanin po natin ang mga nasa likod ng Supero Dog Farm sa aming pagbabalik. At sa morning biyahe, manggugulo mangungumusta sa mga commuters sa Taft Avenue ang ating traffic tito Mondi Lopez. Marami pa tayong baong pampahati ngayong araw na ito mga kapatid, kaya tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nasa pool ang ilang eksena ng yumanig ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand. 4 ang Pinoy ang naitalang nawawala kasunod ng lindol na yan. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Makapigil hininga ang sitwasyon ng window cleaner na yan nang lumindol sa Bangkok, Thailand. Nakatali siya sa labas ng gusali habang gumigewang ito. Sa lakas ng pagyanig, kitang tumatapon pa ang tubig mula sa swimming pool ng condo unit. Nakaligtas siya. Lakas sa lindon. Lumilindon. Iyo, nag-ano yung mga sa building. Ramdam din ang malakas na lindol sa opisina ng Philippine Police Attaché sa Bangkok. Huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Pero higit 1 minuto na ang lumipas, ramdam pa rin nila ang pagyanig. Sa halos 3 taong pamamalagi ni Colonel Matalang sa Bangkok, ito raw ang isa sa hindi niya malilimutan. First time na lumindol dito sa Bangkok. First time na lumindol sa Bangkok, ang lakas. Yung pinto, nag-ano pa oh. Makalipas ang higit 4 na minuto, lumabas sila sa opisina. Sa emergency exit, makikitang tumagas na ang tubig mula sa mga tubo ng gusali. Kaya ang mga residente nataranta na rin sa pagbaba. Ligtas naman na ang kawani ng Philippine Police Attaché. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Thailand, walang nasawing Pilipino dahil sa lindol. Puspusan naman ang rescue operation mula sa gumuhong ginagawang gusali. Base kasi sa datos, 47 pa ang nawawalang construction worker na posibleng natabunan. Sa huling tala ng Thailand government, 9 ang nasawi mula sa lindol. Sa Myanmar naman, kung saan ang epicenter ng magnitude 7.7 na lindol, 4 na Pilipino ang nawawala. Pinumpirma yan mismo ng Department of Foreign Affairs. Base raw sa report, mag-asawa ang 2 riyan. Kabilang sila sa hinahanap sa kabi-kabilang rescue operation sa bansa. Samantala sa Dai Pitaw naman, kinailangan pang i-drill ang nagibang gusali para mailabas ang isang matandang lalaki. Nasagip din ang babaeng yan matapos mag-collapse ang kanyang bahay. Sa ngayon, pumalo na sa 1,600 ang death toll sa Myanmar. Pero ayon sa US Geological Survey, posibleng pumalo sa 10,000 ang nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Niyanig din ng malakas na lindol ang bansang Tonga kagabi. Base sa ulat ng US Geological Survey, nangyari ang magnitude 7 na payanig 90 kilometers timog silangan ng Pangay Village. Ang Tonga po ay isang archipelago na bahagi ng South Pacific Islands at nakapwesto sa may Ring of Fire. Dahil sa lindol, nag-issue ng tsunami warning ang USGS sa Tonga at kalapit na isla nitong Niue. Sa kabila ng malakas na pagyanig, tiniyak naman ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami dito sa Pilipinas. Libo-libo naman ang nakisaya sa taunang World Food Expo na ginanap sa World Trade Center. Sa pagdiriwang ng ika-25 taon ng Expo, daan-daang negosyo mula sa food and beverage industry sa bansa ang ibinida. Karamihan sa mga produktong tinangkilik, mga gawang Pinoy. Ilang personalidad din ang dumalo
sa nagdaang 3-day event na sa Pasay. Kabilang na nga po ang ating Mama Dims kasama ang kanyang mister para sa kanilang bagong business venture. Sa tagumpay ng Expo, idarayo pa ito sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ngayong taon. Wow! At dahil Lunes na naman, alamin na natin ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing sakayan at para i-update po tayo sa sitwasyon ng ating mga kapatid sa Taft Avenue sa Pasay. Kaway-kaway sa ating traffic, Tito Mondi Lopez. Kamusta naman ang energy dyan, Tito Mondi? Talaga ha? Kaya alam mo, dapat malinis ang sapatos dito palagi eh. Aray, Good morning sa'yo. May gout. Yes, dahil it's Monday, payday tayo. Pag ano lang yung stop natin, pag ganto-ganto lang. Dahil pag kumanan, kita nyo naman. Ayan na, paputik, kita nyo. Delikado. Kaya pag ganun-ganun lang muna tayo. So, team commute. Kaway-kaway, sabay. Eto na, traffic update muna tayo. Come, piyet. Ayan, nandito pa rin tayo sa Taft EDSA sa northbound. Kita nyo naman, diba? Huminto pa si Kuya. Wala namang pumara sa kanya. Ito, medyo tayo dito sa mga motorist na dumadaan dito. Medyo maluwag-luwag pa dahil medyo ano pa yung intersection dito eh. Medyo wala pang dumadaan. Tapos, kung nasa southbound ka, mabilis rin yung galaw ng mga sasakyan. Dito nga sa northbound, medyo maluwag pa pero inaasahan ang pagbigat ng daloy habang papalapit ang rush hour. Pero pag nakastop, hindi nyo na makikita yung southbound. Ito yung nasa tapat namin. Nakahinto lang kasi may traffic lights ulit. Sa ating mga commuters naman, kung matatanaw nyo yung may overpass na yan, ang flyover na yan, dito makikita nyo na wala pa masyadong pasahero sa MRT. Kaya i-reserve nyo muna ang energy dito dahil wala pa gaanong siksikan sa mga oras na ito. MRT tapos sa kabila yung LRT. Sa EDSA Carousel naman, kita nyo may 1, 2, 3, tatlong nakastop, dalawa. Ba't tatlo bilang ko? Dalawang carousel bus. So medyo maluwag pa. Wala pang pila ang team commute natin. At dito naman sa mismo kinakatayuan ko, ayan yung mga na-jeep nasa harapan natin. Ang sakayan ng jeep papuntang SM Bikutan, Merville Expressway, Alabang Derecho at Star Mall, pati na ang tenement C5 at Gate 3. Kaya ito, oras na para mag-commute stand. Wag sana tayong mahuli. Ang daming basura dito. Eto na, tatawid tayo. Woo! Hey! Kuya, good morning. Huwag kayong mahiya. Interview lang to. Kuya, saan po kayo pupunta? Silang Cavite po. Silang Cavite. Ba't dito kayo nakasakay? Yung service po namin, hintay namin yung service. Sinong service nyo? Galing Monumento po. Galing Monumento. L300 po. Kilala niyo yung driver ng service? Opo, si Tutoy po. Tutoy. Pakibati mo si Tutoy. Toy, good morning Toy. Dito lang kami. Nagkita kami dito sa may Pasay Top. Sa tapat ng gasolina ng gas. Mahal kita yung mahal kita. Anong oras ba usapan nyo? Mga sir, bali on the way na sila eh. Galing. Okay. Saan kayo pupunta lagi sa Cavite? Sa Silang po, sa Barangay Tipid po. Trabaho o may bibisitahin? Trabaho po sir. Trabaho na po trabaho nyo? Sir, steelman tsaka installer. Okay, ito si Kuya. Maraming sir, ikot lang tayo. Thank you, sir. Okay, ito naman, medyo ngiti na lang ngiti. Kuya, kasama ka niya, saan kayo pupunta ulit? Cavite, anong gagawin mo? Ganun din, parehas? Parehas po. May gusto kang batiin? Wala po. Kuya, huwag kayong malis dito. Mga mahihain sila. Ito na, dahil dyan, nagkakape ba kayo? Hindi. Nagkape ba kayo? Hindi pa, sir. Hindi pa kayo nagkape? Dahil dyan, ito, meron akong pakape sa inyo. Bunutin nyo, kuya. Bunutin nyo. Ayan, bunot. Isa lang, ha? Para mag-cash ang budget ng 1 week. Ayan, very good. Naka-twin pa ka. Tago mo. Hindi pa bayad ang marketing nila. Ito na isa. Okay, very good. Dahil dyan, dahil wala pa si Kito, na service niya. Ito na. Meron pa akong tantanang pabaso. Ito na, kuya. Kumuha ka ng isa. Ayan. Kumuha ka ng isa. Very good. Isa lang, kuya. At kumuha na tayo ng tubig dito. Kumuha na tayo ng tubig dito. Ayan, kuya. Ingat ha. Maraming salamat sa bayan. Ito naman. Kuya, ikaw. Kuya, may tubig ka ba? Sakto. May tubig ka ba dyan? Ay, no, hindi bibigyan. Saan ka pupunta? Sa? Don Alden po. Anong oras pasok mo? 6 o'clock. So, 6 o'clock, medyo late ka na. Tama ba? Sinong teacher mo? Bumati ka na para makaligtas ka sa late. Ay po, Ma'am Ana. Ma'am Ana ng anong school? Baliko. Baliko. Nagkakape siguro si ma'am, no? Di po.
Oh, hindi, dahil hindi nga. Bigyan mo na rin. Sige, ito, sa'yo na yan. Thank you sa'yo. Oh, isa lang. Isa lang. Ayun, nahirapan siya. At bunot na rin kayo. Ng isang kape. Thank you so much. Ayan. Ano masasabi mo? Thank you po. Thank you po sa good morning, kapatid. Ayan, thank you. Ingat ka. Ito na lang, last na lang tayo. Marami. Tingnan sa pasok, ha. Ito naman, ito naman. Sir, ikaw. Sir, ito na. Nandito na yung mga dala-dala. Sir, bati lang kayo, sir. Saan po kayo pupunta? Sa? Pagpipit po. Cavite din. Ano pong dala natin? Wala po, dalag. O, damit. O, dahil dyan, mag-ingat ka. Baka makuha ng iba yan, ha. Ingat. Salamat. Ito, last na lang. Last. Sir. Ayan. Sir, last na lang. Sir, saan kayo pupunta? Work Cavite. Work Cavite. Ba't lahat ng taga Cavite dito sumasakay? O may service din kayo? May service din kami. May service din kayo. Anong oras ang usapan? 6:30. 6:30. Oh, sir, panawagan mo na para dumating. Sino yung susundo? Sa mga STE dyan, shuttle, parating na ako. Parating na. Sir, patanggal naman ng shades para makita nila. Ayan, ang pogi mo, sir. Sir, tanong nga dito, sir. Pesto ka, tayo ka dyan. Ayan dito, sir, tayo ka, sir. Ayan, tayo ka, sir, Ayan, very good. Kaya ng reboot. Ayan, sir, thank you. Sir, kape, bunot ka, sir, ng kape. Ayan. Bunot ka ng kape? Ayan. Thank you so much. Ops, itago natin, sir. Ops, may kape. Sir, sa'yo na rin to, ha? Ayun. Thank you. Pag matagal yung service, may tubig tayo dito, ha? Wala namang problem. Sir, okay lang, may shoutout lang ako. May shoutout? O, akin na yan. Shoutout ka pala. Ano yung shoutout mo? Shoutout nga pala sa mga Alpha Pi Omega Philippines. Okay, Alpha Pi Omega. Nanonood po sila. Ito naman. Maraming salamat, sir. Thank you. At ito, dyan na. May bumaparating sa akin. Ito nga. Happy birthday, Kina, ha? Oh, Johnny, Roldan, Rayson, Howard, Jenny, Sanfrano, Peter. Oh, mga birthday, ha? Alam nyo na, screen record nyo na kung nababasa nyo. At yung mga hindi nabate dahil walang good morning kapatid kahapon. Ups, basahin nyo na isa-isa. Oh, ha? At heto pa. Ayan, ay, extra na pala. Extra na. So, ayan, ako muli ako yung traffic dito nagsasabing magbaon lagi na. Pasensya, nabaliktad ako doon. Pero, lagi magbaon ng barya sa umaga. Nalito ako doon. Buhay na buhay ang Taft Avenue. Maraming salamat, Tito Mondi. Tito Mondi, ingat ka lang sa road rage, ha? Oras po natin 6:03. Ngayong Lunes, sa aming pong pagbabalik sa Spotlight On. Malapit na ang kanilang 20th year anniversary concert. Pero bago po yan, Gina G, na makikisayawan sa atin ang G-Force. At mamaya rin, makakasama natin ang dalawa sa cast ng musical play na We Aren't Kids Anymore, Gab Pangilinan and Maroon Cruz. At sa On The Go naman, patatakamin tayo ng kapatid natin si Maui na kanina pa ready tikman ang Cajun mixed seafood ng The Harbor Seafood sa Marikina. Abangan yan! Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo at Good Morning, Kapatid! small screen po ang Filipina Broadway singer na si Lea Salonga na may guest contributor role sa Fox crime drama series na The Cleaning Lady. Gaganap daw si Lea bilang si Rose, isang babaeng nagpakasal sa mayaman na lalaki at madalas ibinibida ang kanyang pagiging galante. Sabi ni Lea, hindi raw siya ganoon kadalas nagiging kontrabida, pero enjoy daw gumanap bilang isang karakter na anyay not likable. Aminado rin ang Broadway star na hindi siya ganoon ka-familiar sa naturang series nung una. Pero matapos ang konting research, proud daw siyang makasali sa seryeng umiikot sa experience ng Southeast Asians. Mga kaawit bahay! Kumpleto na nga po ang unang batch ng mga Bida Oke stars na magpapagsing laban sa kauna-unahang live Pachinko Mall Showdown ng Singaling.
Sa nagdaang episode ng Singaling nitong Sabado, wagi ang singing server na si QC na si AJ Taglocco. Makakasing tapatan niya ang mga naunang Bidaoke stars na sina Maricel Park, John Azurin, Shannon Garciso, RJ Cabael at Jefferson Mendoza. Abangan yan sa darating na Sabado live sa Farmers Plaza, Araneta City sa QC. 5:45 yan, dito lamang po sa TV5 at Sari Sari. Sing you there! Malapit na nga po ang Holy Week. Mga kapatid, kung kayo ay iwas meat muna, abay sagot kayo ng always on the go na si Maui. Mau, good morning kapatid. Special daw ang sauce dyan sa The Harbor Seafood. Mama Dims, good morning! Morning! Yes, tama ka dyan. Balita ko rin na espesyal ang kanilang Cajun sauce dito. At perfect tulad nga ng sinabi mo, paparating na ang Holy Week. Kaya para sa ating mga practicing Catholics dyan na gusto talagang mag-seafood muna, lalo na itong darating na Holy Week. At kung simpleng tipong mahilig ka lang talaga sa seafood, I know a perfect place for you. Nandito tayo sa The Harbor Seafoods. Dito lang po sa Marikina, napakalapit sa akin. So, ang swerte ko. Talaga mapupuntahan ko to palate. At para kapag-usapan po ang kanilang mga pagkain dito, baka kausap natin ngayong umaga si Miss Celeste and si Miss Mary Grace. Good morning po mga kapatid! Ayan, ito po si Miss Celeste, ito po si Miss Mary Grace. Okay, pag-usapan na natin. Ako Monday pa lang, ang happy-happy ko na ha. Kasi ang sasarap, tinan nyo naman po, ang dami na kanedi sa harap natin. Pag-usapan po natin, ano po yung kwento sa likod ng The Harbor Seafoods. Ayan. So far, sa amin dito, nag-start kami ng November 8. Okay. Yun yung after namin na mag-resign sa previous job namin. And then, binisita namin yung lahat namin boss. So yun, nag-offer siya sa amin na kung gusto namin maging co-owner niya ng branch niya. Sabi niya, walang pag-atubili. Then, ginrab namin. Agad? Yes, kasi matagal na namin, matagal na namin plano. Kaso nagkahiwa-hiwalay lang kami. Dahil nga, si Sir, nag-solo rin ng nag-put up siya ng sarili niyang business. Pero eventually, everything came together. Tapos ito na, Yes. The Harbor Seafoods dito po sa Marikina. Tanong ko po, Miss Celeste, Miss Mary Grace, bakit po seafoods? Kayo po ba ay specifically mahilig din sa seafood? Yes, Talaga? yes. Oo, ano favorite sobra. mo? Crabs, yung mud crabs. Uy. Kayo po, Miss Celeste? Mud crabs and shrimp. Mga crabs and shrimp. At saka alam nyo kasi, di ba, healthy rin talaga ang seafood. At masarap. And it's considered sometimes, di ba, pag sa atin sa mga pagkainan natin, premium pag sinabing seafood, di ba, pang mga special occasion. Pero dito, hindi kailangan special occasion para makakain kayo. Ano po mga bestsellers niyo, ma'am? Ang bestseller namin is this one, Cajun Mix. Okay. Foods, king size platter. Oh, wow. Good for how many to? This is good for 4 to 4 persons. Persons. It depends naman sa kumakain. Minsan umaabot siya hanggang 5 persons. Ayun, depende kung mahina kayo kumain o malakas kayo kumain. Kung talaga sobrang lakas kayo kumain, baka pang isa lang yan. Diba? Tapos no rice. Eto na, nakikita ko po talagang yung sauce nyo, kitang-kita dito. Balita ko special po yung inyong sauce. Yan po yung binabalik-balikan dito sa mga customer namin na sinasabi nilang hindi nagbabago ang lasa at masarap. Oo, at saka ang bango. At saka ito yung tipong kahit na nga ubos na, let's say, yung ulam nyo or yung seafood, kahit sauce at kanin, panalo na. Okay, I am so excited. Pwede ko na po bang tikman? Okay, gusto kong magsimula sa, hindi ko alam kung nahin ko yung lobster or yung kasi parehas ko ilagay. Ayan, wait, tingnan nyo po yung kanilang lobster. At ito pong kanilang crabs. Oh my gosh. Look at that. Hello, sabi niya. Hello. Wait lang. Gusto ko i-try itong Ay, ayan, nakakrack na. Ay, ang dali. Okay, perfect. Hindi kayo masyadong messy ang pagkain. At syempre, nagpo-provide sila ng gloves dito. Okay, wait. I want to try because after, I will spread the sauce. Ito po yung kanilang Cajun sauce na nabanggit nga kanina ni Mama Dims. Talagang binabalik-balikan. Pwede ko ba siya ilagay sa rice? Yes, yes. Uy, ayan na. Oh my gosh. OMG talaga. Ito yung tipong sabi ko sa inyo mga kapatid, kahit sauce pa lang panalo na. Okay, ito na. Tatry natin ang kanilang crab. Kailangan pa bang i-crack to, ma'am? Yeah, pwede po. Ayan. Uy, ayan na. Ayan na. Oh my God. Okay, ikakain ko na lang ating mga kapatid. Ito na po, ito na po. Ayan, kita nyo po. We will eat it na. Okay. Ang sarap.
ng lasa. Ma'am, sali kayo, kain tayo. Ang sarap ng lasa niya. Manamis-namis na maalat na may saktong-saktong sipa ng anghang. Tama po ba ang aking description? Yes. Okay, sabayan niyo naman ako, ma'am. Okay, ito naman po, ay ang tinatawag natin? Garlic shrimp. Garlic butter shrimp. At in fairness, ma'am, ang lalaki ng shrimp nyo, ha? Yes. Hindi siya yung tinipid. So talagang sulit. And then of course, dito we have baked tahong, mussels, and then baked clam po ba to? Yeah. Scallops pala. Scallops. Uy, masarap. Uy, ayan na. Okay. Ma'am, pag-usapan natin ang inyong price points. Magkano po yung ganito, ganito, ganito? Dito tayo magsimula. Sa cream platter mo is worth 2,199. Okay. With inclusion of unlimited rice and... Uy, only rice! Yes, and 2 serves of red iced tea. Wow, okay. Perfect. Ito po, magkano? This butter garlic cream is worth 500 pesos with 2 person. Uy, 500 lang yan? Yes. Kasi ang dami ha. Parang binila ko, I'm sure nasa 20 halos or more yung shrimp Usually nyo. yung 500 namin, ano siya, mga 16. Okay, ayun, sakto yung Sa ano siya. pinako halos. Pero pagka medyo lumit pa ng konti yung shrimp dyan, ginagawa namin 18, 20, depende po sa sizes. Wait, ang sarap ng sauce. Totoo nga, ang sarap talaga. Okay, tapos ito po mga bake niya, magkano po? Yung baked scallop po is worth 399 pesos. And mussel is worth 410 pesos. Good for 2 person. Wow, panalo. Balita ako pa talaga dito. Ito, dinadayo talaga. Yes, Bakit po? Kasi, syempre, sa paggawa namin, lahat naman ng seafoods, pare-parehas ng lasa niyan. Yes. Nagkakatalo na talaga sa timpla. Sa timpla, sa sauce, sa pagkakagawa ng yun luto. ang lagi nilang binabalikan. Yes, at saka balita ko, mga customer nyo, tipong from Pasig, talaga pumupunta rin dito, ano? Talagang pinupuntahan nila at binabalikan nila itong The Harbor Seafoods. Okay, mga ma'am, I'm sure natatakam na po ating mga kapatid, saan po kayo mahanap at paano? Matatagpuan po kami rito sa number 37, Lavender Street, corner ng Rainbow, Concepcion 2, Marikina City. Perfect. Social media pages meron po kayo? Meron din po. Same lang din, The Harbor Seafoods, Marikina at gmail.com. YouTube yon at saka yung TikTok namin, Instagram. So, meron din po kami, branch yun yung pinaka-main branch namin nasa Quezon City, sa Scout Chuatoco. Siguro yung pinaka-nearest landmark niya is yung Amoranto. Nasa harap lang. Sa Amoranto Stadium? Yes, yes. Uy, panalo. Wait, at saka napansin ko mukhang active kayo sa social media po, no? Yes, Kasi may TikTok kayo, pati may YouTube. Okay, perfect. Alam niyo na mga kapatid, ako saan kayo bibili at kakainin yung mga seafood, lalo na itong coming Holy Week. Perfect na perfect po ito para sa inyo. And that is it for this morning's On The Go. Ako muna ay titikim dito para sa inyo mga kapatid. Thank you po, Miss Mary Grace. Thank you po, Miss Celeste. Okay, back to the studio muna. Nako, paborito namin yan, Ma! Magpadala ka naman. Maraming salamat sa ating always on the go kapatid na si Maui. It's officially dry season, kaya mas prone to dandruff ang ating mga buhok. Pero worry no more, dahil ang shampoo brand na ito, siguradong achieve ang adventure-ready hair every day. Sunsilk has an anti-dandruff variant. So with this variant, not only does it solve your dandruff, but it allows you to have soft and beautiful hair. We also have variants such as Sunsilk Smooth and Manageable. So this one makes sure that you don't have frizz, your hair is not buhaghag, and we also have Sunsilk Strong and Long if you want your hair to be more strong and less prone to breakage. Iba't ibang activities ang hatid ng event na ito para patunayan na kayang-kaya maging smooth and healthy looking ang hair kahit na hindi nauubusan ng ganap all day. Enjoy na enjoy ang mga hairkada girlies mula sa pagpa-personalize ng kanilang mga denim jackets hanggang sa unlimited aura sa photoshoot area at ang instant game changer na hair makeover. Talagang kanya-kanyang flex ng kanilang lugay-ready hair. At bukod sa mga activities, sinurpresa rin ng aktres at endorser ng nasabing brand na si Belle Mariano. So beautiful. Kaya kung ikaw ay mahilig sa adventure pero takot maging haggard looking kahit maraming activities,
Quality shampoo lang ang sagot dyan. I-achieve ang gandang lugay everyday, all day. Gising-gising na po. Lunes ngayon, 6:18 po ang umaga ang oras natin. Sa kanilang wangis at kulay pa lamang, hindi po may kakailang sila ay asong Pinoy. Sila ang tinatawag na Philippine Forest Dogs o yung mga asong gubat. Ano nga ba ang kanilang mga characteristics, personalidad? Kilalanin po natin sila. Kasama ang kanilang owner na si Melvin Cahigal, owner po ng Supero Dog Farm at nag-aalaga sa ating mga asong gubat. Melvin, good morning kapatid. Good morning po. Good morning. At pakilala natin ang ating mga cute na kasama ngayon. Ang gaganda. Ang ganda ng kulay nila. Isa-isahin po natin, Kuya Melvin. Okay, so una si Pangarap. Pangarap? Siya ay 2 years old. Then Pakita natin si Pangarap. Ito si Pangarap. Yan. Pangarap, come here. Yan, si Pangarap. Yan. Pangarap. Yan. 2 years old. 2 years old na siya. Girl, no? Girl. Girl po. Tapos ito. And then ito, itong dark brindle na to, si Asmus. Asmus. Opo. Ito. Opo. Ilan taon na si Asmus? 1 year old. 1 year old, okay. And si Diwata po. Yan. Si Diwata. Kung makikita natin si Diwata, ayan, no, nakikita natin, iba yung mata. Iba yung kanyang, magkaiba yung kanyang mata, di ba? Ito, ayan, no? Pakita natin. Yes. Ayan, ito si Diwata. So, ba't kakaiba ang kanyang mata? Iba yung kulay nung isa? Ano na po yan? Genetic mutation. Opo, opo. Ang ganda. So, lahat sila ay forest dogs, Philippine forest dogs o asong gubat kung tatawagin. Yung itsura po nila, syempre, iisipin baka asong kali, aspin, di ba? Pero sila po, in general, eto talaga, pag sabing forest dog, ganito ang kulay, yung tenga nila, nakataas? Yes, in general po, para masabing forest dog ang isang aso, ay kailangan sila ay colored brindle at nakatayo po ang tenga. At hindi rin po dapat sila ganun kalaki, dapat medium size lang sila. Parang ganyan. Opo, ganito po dapat. Ano po ang personality nila? Yung matapang ba sila? Agresibo, malambing, maingay? Yes, sila po ay matapang, mabait, at very high energy. Hindi po pwede sa kanila yung nakakulong, nakatali. Dahil pag ginawa mo yun, masyado silang maingay at masyado silang maninira ng mga gamit nyo sa bahay. Kasi sanay din sila yung, di ba, yung active sila eh. Kailangan tumatakbo. Ano, pati matatalino to, di ba? Yes. Sila, isa sa mga smart dog breeds, tama ba ako? Yeah, ano sila, very, very inquisitive na mga aso, very intelligent. At yun nga, dahil nga ginagamit sila nung unang panahon sa pangangaso din. So hanggang ngayon, na-inherit nila yung ganong characteristics. Kaya kailangan laging nasa labas sila. Saan nag-originate, Kuya Melvin, yung kanilang breed? Kumaga, saan yung, ninuno nila? Nag-originate to, ay galing to ng Bukidnon. Halimbawa si Asmus, pinangalan ko siya doon sa Amerikano na nag-research about forest dogs. Wow, okay. Ngayon wala na siya, sumakabilang buhay na po siya. Kinikilala ba na dog breed of the Philippines o pambansang aso itong Philippine, kumbaga official na ba sila na tinatawag na Philippine Forest Dogs? Sa ngayon, hindi pa po. Okay. Opo. Pero merong isang grupo, yung Philippine Forest Dog Legacy Club. Sila po yung nagbigay sa akin kay Pangarap. Kay Pangarap? Yes. Sila po yung nagsusulong na maging isang official dog. Sana, Di ba? Para at least sa atin, sariling atin. Ito, basagin natin. Tatanungin ko yung mga myth o kumbaga yung mga misconception tungkol sa mga asong gubat natin. Totoo bang yung asong gubat lang daw ay nakikipag-breed sa asong gubat lang din mismo? Hindi po. Yearly daw sila nagsished ng kuko? Hindi po. Hindi din. At mahilig daw silang umakyat o tumalon ng matataas? Yes. Nagiging tao din daw sila? Hindi po. Okay. Baka lang malinaw. Pero yung totoo, yung active sila, yung kaya nilang lumundag, kaya nilang tumalon na mataas? Opo. Magkano kataas? Mataas po. Mga tinatalon nila, yung bakod namin, tinatalon nila. So, mataas yun, mga 6 feet. Ganyan. Ano naman yung saloobin mo, Kuya Melvin, sa mga taong nagsasabi na, nako, ano naman yan, yung mababa yung tingin sa mga asong gubat na hindi talaga sila kinoconsider na dog breed or tinatawag na aspin o asong kali, tinatawag na wala naman breed yan talaga mga aso na yan eh. Okay, para sa akin, dire-respeto ko yun ang pananaw nila. Pero para sa atin na kagaya namin, gusto daming ma-impluwensyahan sila. Na maitama yung ganong perspective nila. Dahil dapat lahat ng aso, mapa may breed o wala, dapat ay pare-pareho ang tingin. Dahil dyan, agree ako,
respeto, and talagang dapat kahit ano pang breed yan, mahalin natin, and di ba, respetuhin natin yung breed na kahit na anong aso. Sa mga gustong magtanong po, or gustong mag-alaga din, pwede ba kayong ibigay yung number natin, share natin, o yung social media mo, Boss Melvin, para yung gusto mag-alaga din ng asong gubat. Okay, sa mga boss amo o sa mga mahilig sa aso, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page, Supero Dog Farm. Meron din po kaming TikTok, Facebook, at YouTube. Ayun, Supero. Supero. O, hanapin ka lang. Maraming salamat, Salamat Thank you po. sa pagbisita ngayong umaga. Sorry, bago tayo, anong kinakain nila? Ano lang din? Dog food? Raw food po. Raw food. Okay, okay. Maraming salamat sa iyo, Boss Melvin, at kay Diwata, kay Asmus, at kay Pangarap. Maraming salamat. At sa amin naman pong pagbabalik, 17 OFW sa Qatar, arestado matapos mag-rally para sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Department of Agriculture maglalaan ng halos 10 bilyong piso para palakasin ang lokal na produksyon ng asukal. Yan at iba pang mga balita ay hatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, siguradong mapapa-extra rice kayo sa lulutuin nating salted egg tofu squares. Tuloy-tuloy lamang po pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo at Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Umiiwas ka na rin ba sa mga tao? Ay, hindi pala sa mga tao. Sa karne. Hindi, Lenten season eh. Sabi ng pare kahapon ay dapat always remember God is good and God is merciful. Yes. So kung meron po kayong mga pinapractice at kayo po ay practicing Catholic, no? Merong mga nag-iiwas dyan sa meat. Yung ibang kilala ko, hindi meat ang iniiwasan. Tsokolate. Ako every Friday, meat ang iniiwasan. Iniiwasan mo rin yung every meat. Friday. So marami sa mga kapatid nating nanonood po ngayon ay nagno-no meat fasting, no? Kaya ito, perfect po para sa inyo ang lulutuin natin today. Isa sa mga pwede ninyong lutuin ang savory tofu dish na salted egg tofu squares. And this time, thank God, dahil squares na talaga siya. Dahil mga a month ago, sabi ko tofu squares, pero rectangle. Tofu rectangle. Oo. Pero ito, good job ang mga angels natin today. Ang mga sangkap po, meron tayong butter. Uy! Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng pagkakahilera today ng ingredients natin. Lunes na Lunes, wala pang pagod. Butter, bawang, salted egg yolks, evaporated milk, condensed milk, asin, tofu, cornstarch, itlog, breadcrumbs at mantika. Ang paraan po ng pagluluto sa mahinang apoy. Nakabukas na to, no? Ito po, Mama. Excited si Mama na ako magpanood na naman magluto to si Andre. Oo, okay. Sa mahinang apoy, magigisa po muna tayo ng bawang sa butter. Oh, daming butter, Yes, Mama. Pero alam mo, hindi mo magkailad. Yan naman talaga nagpapasarap sa pagkain. Yes, Mama. Paminsan lang, paminsan. Pwede naman. So, careful lang po, lalo na pag di kayo naglagay ng konting oil, madaling masunog po ang butter. So, just make sure na diretso nyo na kagad ang inyong bawang. Sunod na po natin ang ating salted egg yolks. Here. So, yolk, tinanggal mo yung puti, Mama Dim? Yes, Mama. Kasi po, medyo maligas-gas. Oo, hindi mo magdulog. Opo. So, itong salted egg yolks po, wag natin kalimutan na hindi po ito yung normal egg yolks. Ito po ay egg yolks ng itlog na maalat. Yan po yan, ha? Yan po yan sa Tagalog. Napansin ko wala masyadong salt. Kasi nga, salted egg. Opo, Mama. Diba? Medyo, at ingat din po kung mataas po sa cholesterol kayo, hindi po ito para sa inyo, ha? Okay. Konti-konti. Abangers lang kami dito ni Ate Angela eh. Taga-abot tayo. Taga-tikim lang, taga-tikim. Dudurugin natin to. Dudurugin kita. Hanggang bangkod kabida. Pero mabilis lang kasi syempre malambot. Apa, Mama. Wow. Kasing lambot po
Ng puso mo. Naku, Uy, teka, pero meron din ang salted egg. Pag binibili nyo, may ano din yan, di ba? May shelf life din yan. Kung Meron po, Mama. Minsan Nabubulok po nabubukan yan. ako ng Mabilis red mabulok. egg, di ba? Kaya po dapat ito yung mga bagay na binibili fresh sa palengke. Opo. Ay, gusto ko ganda lang naman pong tingnan batiin si Father Rocky ng Tuloy Don Bosco because kahapon sabi niya, lagi niya tayong pinapanood at alam na niya kung anong niluluto natin everyday. Father Rocky, maraming Father salamat Rocky, po. thank you. Sama niyo po kami sa dasal niyo. And Thank you, Father beautiful Rocky. homily yesterday. Sa mga kapatid po natin, kahit anong pamon po ang rehiyon, huwag pong kalimutan na ang linggo ay para sa pananampalataya. Saan ang church? Tuloy Don Bosco is in Alabang. Alabang. Okay. Eto po, ngayon na medyo may bula na, ilalagay na natin ang evaporated milk, Mama. Yan, si Andre na. Lahat po. Opo, sige po. Dahan-dahan. Gradually. Gradual. Sige. Good job, Dre. Okay, you're doing good. So may kasamang tamis na yan, di ba yung evap, Mama Yes, Dips? Mama. Actually po, pambalance po yan, Mama. Okay na po. Okay, enough. And then we're going to put condensed milk. Ayun pa. Condensed. Okay. Sige. Yan, Ang lahatin po natin mas, yan. Mas makapal pa at mas matamis pa yan. Opo, Mama. Ang maganda lang po kasi sa evaporated milk at condensed milk, pag pinagsama mo sila, kasi yung condensed milk, Mama, halos wala naman lasa yan. Medyo matamis lang yan. Pero Parang ang tamis condensed kasi ang talagang nagbibigay ng tamis. Tamis tsaka texture. Opo, bumabalanse po sa ating salted egg. Tsaka, Mama Dims, ang condensed milk, panluto talaga, hindi yan iniinom, ano? Yes, hindi po yan ininom. Pero masarap din po yan sa avocado. Yes. Fruit Na may, salad. Ginawa nyo na ba yan yelo. dito? Hindi pa po. Kasi mahal po yung avocado. Mahal po yun. Oh, konting salt po. Konting salt. Konti na lang kasi salted egg, di ba? Opo, konti lang po. Ang asin po talaga, okay, enough. Ang asin naman po talaga, pang-amplify lang po na kung anong lasa meron dyan. Kaya usually po sa dulo siya inilalagay kasi panimpla siya. Yan at ang asukal, kadalasan panimpla. Hihiwain naman po natin yung ating tofu ng bite size, kagaya na ngayon. Na pat dry na po natin yan. Ibig sabihin, tinanggal po ang excess na tubig. Opo, pagugulungin natin ang mga sarili natin. Pagugulungin natin ang tofu sa cornstarch, itlog at breadcrumbs. Go! O, sinong gusto? Go, Okay, Andre. go, Andre! So, ganun ulit yung dito sa cornstarch, sa itlog, at sa breadcrumbs. Ano yung una, Mama Dims? So, yung Go. cornstarch po muna, Cornstarch muna. itlog, and then breadcrumbs In that po. order. Opo, yung cornstarch, Mama, di ba usually nilalagay yan para pampakapal ng sauce. Dito, para lang makot po natin yung ating tofu, para may kapitan po yung itlog. Kasi pag dinerecho po yung itlog sa tofu, pareho pong basa. Tama naman. Yan. Silky Ay, yung good tofu. job. Tapos ang Galing last ni step Ano, ay dalawang Dalawa. Tingnan mo, galing mag-multitask nito si Andre, di ba? ang tawag dyan ay production line. Nabibilib na si Angela sa'yo, ah. Oh, you've come a Huwag long kang way. ganyan. At habang itinutuloy ni Andre ang production line ng tofu natin, eto, balitaan po muna tayo kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Po to paint a picture na magulo po talaga dito sa ating bansa. At tama po kayo dahil nga po diyan ay nakiusap po yung ating CPNP sa ating mga influencer, yung mga social media user po na maging responsable po sa kanilang paglalabas po ng mga balita. At unlike po kasi Ma'am Chacha sa mga kagaya po nitong nating panayam sa mga mainstream media ay mataas po talaga yung responsibilidad na inaatang po sa inyo ng ating mga major networks. Unlike po ang mga social media user, kahit sino po ang maglabas diyan, wala po talagang safeguards diyan. Kaya ang pakiusap po natin, sana maging responsable po sila at ibalita lang po at i-share po yung mga totoong balita. At kung hindi po sila sigurado, ay open naman po ang ating Philippine National Police para i-correct po at ipaliwanag po at magbigay po ng clarification sa mga insidente pong nangyayari sa ating bansa po. Okay, opo. Ma'am, pahabol lang po ito. Ito hong mga election hotspots natin for PNP, may mga binabanggit na ho ba kayong mga lugar ngayon na nasa red status and possibly po ma-recommenda ho ba ninyo sa COMELEC na maging under COMELEC control?
Yung ating pong areas of concern po, Sir Ted, ay naglabas na po ng bagong datos po as of March 19 po, Sir, ay yung pong dating na nailabas po ng January 8 na 403 ay bumaba po yan ng 386. Pati po yung mga areas under red category po, from 38 ay bumaba po yan ng 36, but majority, if not all po, nitong 36, particularly 30 po, ay nasa Bangsamoro Autonomous Region, bagamat yung mga areas po under orange category ay nabawasan din po yan. From 177 ay naging 156. Samantalang yung yellow category naman po, from 188 ay naging 194 po. So meaning bumababa po no, ang bilang nitong mga hotspots? Tama po, sir. As of Okay. March 19 po ay bumaba po yan, sir. Okay, sige po. Sige, so ma'am, kami po yung muling tatawag sa inyo ha pag meron po kami gustong klaruhin ng mga balita. Dahil ika nga po ninyo, maganda po itong partnership para po naman po maipalaganap natin ang tama at totoong balita. Salamat po, General. Maraming salamat, Sir Ted, Ma'am Chacha, at magandang umaga po. Thank you. Ang spokesperson po ng PNP, Police Brigadier General Jean Fajardo. Sa iba't iba ho mga issue, pati ho dito sa nangyari nga pong road rage dyan sa Antipolo, abangan din po ninyong ating panayam sa local police. Ano ho, kung nasa na ho particularly itong suspect na ito at yung pahong ilang kanyang pwede pong maging detalye sa karimari-maring pong pangyayaring ito. Napanood natin to, talaga namang kikilabutan ka. No? Nung aking ito napanood, talagang nag-isip ka na ano ba ang... di ho ba yung pong pagkokontrol sa ating pong galit. Oo, napakahirap po kung ikay nagmamaneho, meron ka makakadibate, makakatalo dyan, di mo alam, may bit-bit palang baril yan. Yun na, oo. Opo, yan po ang mga sitwasyon na talaga ho namang kung maaari lang ay hindi na po maulit. Samantala mga kapatid, yung din pong kaso nga nitong si Dennis City na ating pong na-follow up po kay General Jean Fajardo. Ito po yung bunso sa apat na magkakapatid kung saan po mismo ang sinasabing mastermind sa pagpapatay po doon sa kanilang panganay pong kapatid na si Dominic City ay yung pong bunso. Opo, yung pong gunman, umamin na rin po ito. Pati po yung kanilang middleman ay umamin na rin. Hinihintay na lang po ang kanyang repatriation para niya harapin itong kasong murder. Bagamat ito po'y matagal na ho nangyari, pero kami rin po'y nagagalak po sa sipag din dito ng kaukulang pong mga alagad ng batas na hindi po lumubay sa isyong ito. Samantala po naman, sa oras na 6:37 in the morning, ito ang News 5 sa 105.9 FM RPTV 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Magandang umaga po. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. At sa ating po mga pangunahing balita, halos tapos na po ang paghahanda ng COMELEC para nga sa paparating na 2025 midterm election sa Mayo. At ayon pa rin po sa COMELEC, 95% na handa na po ang komisyon para nga sa halalan. Kahapon po muling sinubukan ng COMELEC ang mga gagamiting automated machine o ACM para masiguro po ang accuracy, reliability at seguridad ng mga ito. Na-imprint na rin daw ho ang higit sa 68 million na mga voter information sheet o VIS. Makakatanggap niyan ang bawat mga nabutante. Dito ho nakalagay ang kanila pong mga pangalan at kung saan at paano sila boboto. Sinimula na po ang pamamahagi nito sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa gaya na sa Davao, Soxargen, BARMM, maging sa Caraga. At ito'y magpapatuloy daw hanggang sa Abril at 30. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng mga Duterte supporters sa International Criminal Court o ICC. Diyan po sa the Netherlands na pauwiin na ng Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong weekend, nagsagawa ng motorcade at nagmarcha pa nga ang daan-daang mga OFW mula sa ICC hanggang sa kulungan sa The Hague. Inikutan din nila ang embahada ng Pilipinas sa lugar. Ito ang unang beses na nagsagawa po ng motorcade ang mga OFW bilang panawagang pauwiin na ng Pilipinas ang dating Pangulo. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hanggang sa ngayon, wala pa raw motion or request ang kampo ng dating Pangulong Duterte para sa interim release nito. Hindi po naman daw bababa sa 17 OFWs ang inaresto po sa Qatar matapos po magsagawa ng hindi otorisadong rally para nga po sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte noong pong Biyernes.
At ayon sa Philippine Embassy sa Doha, Qatar, nakikipag-ugnayan sila ngayon sa mga otoridad doon para nga tulungan ang mga inarestong OFWs. Muli rin silang nagpaalala sa mga Pilipino doon na igalang ang batas lalo na pagdating sa pagdaraos ng anumang demonstrasyon. Nanawagan din po si dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa pamahalaan ng Qatar na pairalin daw ang maximum tolerance sa mga inarestong OFWs dahil gusto lamang doon nilang ipakita ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, nagsumbong naman ang isang Pinoy scam hub worker sa Myanmar tungkol sa patuloy na pang-aabuso ng kanilang mga amo. Ang kwento ng OFW na si alias Uno, nangangamba na sila sa kanilang kaligtasan. Magdamagan na raw siyang pinagtatrabaho kasamang 20 pang mga Pilipino na hawak din ngayon ng scam farm. Linggo ng makatsyempo at makapuslit ang tawag ang Pinoy sa kanyang kapatid dito po sa Pilipinas. Ayon kay Uno, naging normal na raw ang pambubugbog, pangunguriente at iba't ibang parusa sa tuwing hindi nakakapanggancho online. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, tuloy ang kanilang koordinasyon sa Myanmar authorities sa pagsuyod ng mga hinihinalang scam farm na may mga natitira pang empleyadong Pinoy. Abangan din po ang ating balita mamaya tungkol po sa mga pinsalang iniwan ng malakas na lindol na tumama dyan sa Myanmar. Samantala po naman, nagpasaklolo rin ang ilang pang mga Pilipino na naiwan sa mga scam farm sa Myanmar. Ayon po sa ilang mga Pilipino doon, patuloy pa rin daw ang pagmamaltrato na ginagawa sa kanila. Dahil humina raw po ang scamming business, inoobliga silang magbayad ng kalahating milyong piso kapalit ng kanilang paglaya. Kapag hindi raw nakapagbayad, ibebenta raw sila sa ibang kumpanya. Naipaubuta po sa Philippine Police Attaché sa Bangkok ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Myanmar. Samantala mga kapatid, oras na muna na 6:41. Ang oras at sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada at selected Mercury drugstores nationwide. Sa mga balita naman po sa lalawigan, isa na namang insidente nga ng road rage ang viral ngayon. Ito nga po yung napag-usapan natin kanina lang kasama po si General Jean Fajardo. Sa video nga po nakuha po sa Marcos Highway sa Boso-Boso, dyan po sa Antipolo sa Rizal, kitang nagsuntukan ng isang driver at rider. Ilang saglit pa nga bumunot na ng baril ang lalaking nakaputi at paulit-ulit na binaril ang kanyang mga kaaway. Pero bukod sa rider, tinamaan din ng suspect ang sarili niyang anak at kinakasama. Damay rin ang isang umawat lamang sa kaguluhan. Bulagta ang binaril ng rider habang ang suspect binuhat ang kanyang anak at isinakay sa SUV bago tumakas ito. Mabilis namang nahuli sa hot pursuit operation ng driver. Maharap po ang suspect sa reklamong multiple counts of frustrated homicide, paglabag sa Comprehensive Firearms Law at paglabag sa Omnibus Election Code. Ang binabanggit kanina po ni General Fajardo ay asawa nung namaril ang kanyang binitbit at mamaya din po tayo kukuha po ng ilang pang detalye sa local police dito po sa mga kwento na nangyari nga po, totoong mga pangyayari diyan sa binabanggit nga po na road rage kahapon sa Boso-Boso sa Antipolo. Patay ho naman ang isang piloto at ang kanyang estudyante matapos pong bumaksak ang kanilang sinasakyang eroplano sa Lingayen, Pangasinan. At ayon sa mga pulis, bumaksak po ang Cessna plane ilang minuto lamang matapos mag-take off. Tulong-tulong po na rumisponde ang mga otoridad para nga makuha ang 31 anyos na piloto at 25 anyos na kanyang estudyante. Naisugod pa sa ospital ang dalawang ito pero dineklarang dead on arrival. Wala pang nadamay sa aksidente dahil nga walang nakatira sa paligid po ng crash site. Sa ngayon po patuloy pang iniimbestigahan kung anong dahilan ng pagbaksak ng trainer plane. Arestado naman po ang isang babaeng pasaherong nakitaan ng bala sa kanyang bagahe sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon po sa ulat ng PNP Aviation Security Group, na-detect ang bala sa dala nitong backpack. Agad na ininspeksyon ng tauhan ng paliparan ng laman ng bag at doon na nga tumambad ang 4 na bala. Hindi raw nakapagbigay ang pasahero ng mga papeles para sa mga dala nitong bala kaya ito hinuli. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa election gun ban. Panay po ang aming tawag sa Office of Transportation Security para po sa paliwanag dito ho sa mga issue ngayon na mukha pong nakailan na pong report ng mga nahuhulihan ng bala sa kanila pong mga hand-carried luggage. Ano po?
At may mga claims po yung iba naman na tanimbala daw po ito. Sabi ho naman ng DOTR-OTS, hindi daw po ito tanimbala kung hindi talaga daw pong bit-bit ng mga pasahero ang naturang mga bala. Kaya nga po kami natawag ngayon dito po sa taga-OTS para po sa kaukulang pagpapaliwanag nga sa mga kwento sa likod nitong mga sinasabing pagkakadiskubre ng mga bala sa mga bagahe po na bit-bit ng mga pasahero. Samantala po naman patay ang 3 bata matapos nga po maipit naman sa nasunog nilang bahay sa lungsod ng Cebu. Mag-alas 9 po ng umaga nitong Sabado nang sumiklab ang apoy. Tumagal po na higit sa 2 oras bago ito naapula. At ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis pong kumalat ang apoy kaya't hindi po nagawang makaligtas ng mga biktima. Inaalam pang kabuuang pinsala at sanhi ng sunog. Patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon dyan naman po sa Negros Island. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang bulkan ng plume o usok at abo na nasa 500 metro ang taas. Nakapagtala din ng 14 na pagyanig sa bulkan. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at maging ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bunganga ng bulkan. Ang tamang oras ngayong ganap ng 6:45 in the morning at maganda umaga po muli sa lahat ng ating mga nagmamaneho ngayon ha. Relax lang po tayo, itong traffic na ito wala na ho tayo magagawa dyan. Ano ho, kapag nagpadala ka sa init ng ulo, buryo lang ang aabutin mo, wala ka namang kontrol sa mga sitwasyon. At kung sakasakali po magkagit-gitan, please, ano ho, kahinahunan, at wag na ho natin pang mityahan yan ng kung ano-anong mga pagmumura o mga, alam nyo na, yung mga paglalabas ng inyong mga daliri. Relax lang po kayo. Easy lang po tayo. At para lagi ka ring relax at hindi ka naman pumapalya, dapat din lagi kang kondisyon, di ba? Pag hindi ka kondisyon, baka sabihan ka naman na palyado ka. Hindi ka na start. Ganito ka ba? Bigo ka na naman ba? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Kataligya! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores nationwide. Mahalagang palala ang Bravo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Baby girl! Nako, ito na muna mga kapatid. Nako, kung walang maintenance ha, ang bahay gamit o sasakyan, masisira yan. Aba, katawan pa kaya ng tao. Kaya nga po sa mga nagkakaedad dyan ha, kadalasan nga po kailangan na ho natin ng regular maintenance o araw-araw pong pag-inom ng gamot, dagdag gastos yan. Pero kailangan may mga generics po na abot kaya. Kaya nga po kapag meron tayong reseta po ng ating doktor, gaya po ni Dr. Emmanuel Lennon, aba piliin lamang ang Rhea Generics. Hindi pare-pareho ang generics. Nakipag-partner po ang Rhea Generics sa malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang kilalang branded medicines. Kaya nga po pareho po yung bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Naku mga kapatid, ang Rhea Generics ay gawa po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Kaya nga po kapag tayo po'y merong reseta ng ating pong mga maintenance medications, aba, wag na hong piliin pa ang iba. Dito po lamang tayo kapag may reseta ang doktor, piliin lamang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug. Sapagkat ang Rhea Generics ay tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan po ang ating balita ho naman tungkol sa eto na. Panibago ho na namang umento sa presyo ng petrolyo. True FM. Dito tayo sa totoo. True FM. Bilis nga po ng oras, ganap ng 6:51. At bilis nga po ng oras, di ba? Dahil kailan lang nagkaroon po ng rollback ngayon po. They're back. Mabigat-bigat po itong taas singil ngayon sa produktong petrolyo.
Yan po'y magsisimula bukas sa pagnantya po ng isang oil company hanggang lagpas piso ngayon ang posibleng patong sa per liter po ng gasolina at diesel. Sabi din po ng Energy Department, sumipa daw ho ang halaga ng krudo dahil po sa sanctions ng Amerika laban sa Iran na posible hong makabawas ng 1 milyong barrel kada araw sa pandaigdigang supply. Nakakapekto rin daw ho ang banta ng Amerika na patawan ng taripa ang mga bansang bumibili ng krudo sa Venezuela at ang patuloy pong tensyon sa pagitan pa rin po ng Ukraine at ng Russia. Samantala, ipinagbabawal muna ang pag-angkat ng buhay na baboy at cattle mula po sa South Korea maging sa Hungary. Dahil po yan sa pagkalat ng Foot and Mouth Disease o FMD. Para raw yan maiwasan ang pagkalat dito ng naturang sakit at maproteksyonan ng lokal na livestock. Damay rin sa mga hindi pwedeng iangkat ay ang skeletal muscle meat, sungay at kasing ng mga naturang hayop. Maganda umaga po naman kay Ma'am Via Katakis na ngayon daw po nanonood po sa atin sa YouTube. Good morning, ma'am. At maganda umaga rin po ngayon sa mga maaga po nagbabakbakan sa ating live chat. Again, please mind your temper and mind your language. Samantala pa rin po maglalaan daw naman ang Agriculture Department ng halos 10 bilyong piso para nga sa mapalakas ang produksyon ng asukal sa bansa. Nasa 8 bilyong piso ang balak gamitin ng DA para po sa pagpapatayo ng 16 na libong units ng small-scale solar irrigation system. Ito na po ay para sa 16,000 hectares ng sugarcane farm sa bansa. Para rin daw ng DA na magpatupad po ng 1.65 billion pesos na soil rejuvenation program. Sa pamamagitan po ng programa ay umaasa ang DA na tataas daw po na higit sa 7 bilyong piso ang madadagdag sa lokal na produksyon ng asukal sa bansa. Lumobo naman ang 6.7% ang halaga ng pabahay sa huling 3 buwan noong nakaraang taon. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pinakamabilis daw tumaas ang halaga ng real estate sa labas po ng Metro Manila. Lagpas 9% daw kasi ang itinaas sa mga yan habang bumaba naman ng 0.4% ang presyo ng pabahay sa NCR. Ay ganon. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng real estate, kumonti naman daw ang mga Pilipinong umuutang para makabili ng kanilang sariling bahay. Tinanggal po naman ang VIP lounge sa Siargao Airport kasunod nga po ng kautusan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Pinagbabaklas po ang dingding nito para nga lumawak ang espasyo naman para sa mga pasahero. Matatandaan pong nadismaya ang kalihim sa kanya pong inspeksyon noong pong 1 linggo nang kanyang makita na siksikan sa passenger terminal building ng paliparan. Bukod dito ay pinaalis din ni Dizon ang doble-dobling x-ray machines para nga mapabilis daw ang security screening. Pinapadagdagan din niya ang mga upuan ng mga pasahero sa terminal. Binigyan din po ng kalihim ang layunin po ng ahensya na gawing international hub ang Siargao Airport. In fairness, kay Sec Vince, ano? Ito rin po Oo. yung palatandaan nga, di ba, na dapat hindi mo na kinakailangan maging genius, no? Para nga solusyonan itong mga problemang ito na kaya mo agad tugunan sa pamamagitan mabilisan. lamang na mabilisan pong aksyon at desisyon. Anong ginagawa ng airport manager, di ba? Opo, dito Nakita po naman sa issue siguro. Nakita naman siguro. Pero Okay. dead ma. Okay. Opo, At least hindi po mabilis ba? action na. Totoo Oo. po yan. Dami pong ganyang airports. Oo nga naman. Kasi yung VIP, ilang na ba gumagamit nun? Correct. Opo. Sino ba yung mga VIP? Ay, alam mo na. Sige. Samantala po naman ang tamang oras ngayon ganap ng 55 minutes after 6 o'clock in the morning. Maganda umaga rin po sa ating mga suki ngayon na nakikinig sa atin sa Davao. Si Nilo at Akay Calyaw, maing buntag kanimo, sir. Maganda umaga rin po naman opo kay Tita Tess de los Reyes. Good morning po sa inyo. At maging kay yan sa ating pong suki din na si Ma'am Tess de los Reyes. Opo si Tita Tess at si Nilo. Si Tess and Lou Doktora. Good morning. Okay, baby girl, mga balita po naman sa ibayong dagat ngayon. Lumobo na nga po sa higit 1,600 ang kumpirmadong patay matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol dyan sa Myanmar. Ayon sa report, kabilang po sa napuruhan ng mga syudad ng Mandalay, Magway, Naypyidaw at Sagang sa central at northwestern Myanmar. Base nga sa pagtataya ng US Geological Survey, posible
posibleng umabot pa sa 10,000 ang bilang ng nasawi dahil sa matinding pinsala ng malakas na lindol. Ang Myanmar ang isa sa itinuturing na pinakamahirap na bansa sa Asya. Matatanda ang nahaharap din sa krisis ang naturang bansa matapos pong nangyaring kudeta noong taong 2021. Kasi nga po diyan ang nangunguna po ay military government. Junta po ang nangangasiwa sa kanila pong gobyerno matapos nga po ang nangyaring kudeta. Hindi po naman bababa sa 4 na mga Pilipinong sinasabing nawawala matapos po ang mapaminsalang lindol sa Myanmar. Sa datos nga po ng Foreign Affairs Department, 2 sa mga nawawalang yan ay mag-asawa. At ayon pa rin po sa report, puspusan po ang ginagawa ngayong kaliwat-kanan ng mga rescue efforts sa mga apektadong lugar na sakop ng Central at Northwestern Region. 2 naman ang kumpirmadong patay habang 25 sugatan matapos pong maglunsad ng pag-atake ang Russian forces dyan sa Kharkiv, Ukraine. Ayon po sa report, kabilang sa inasinta ng Russia ang ospital, shopping center at iba pang istruktura ng rehiyon. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sugatang biktima. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Kyiv sa panibagong serya ng pambobomba ng Moscow sa kanilang bansa. Aabot naman sa 1.8 tons ng cocaine ang nasabat sa baybayin po ng Guerrero sa Mexico. Bukod dyan, nasa higit pong 1,000 litro ng langis ang nakumpiska ng Mexican Armed Forces. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang 5 sangkot sa krimen. Hawak din ngayon ng US. Ito na ang pinakamalaking kontrabandong nasabat ng Mexican authorities sa nakalipas na mga taon. Hawak nga din ngayon ng US Immigration Officers ang isang Turkish national matapos pong magpahayag ng suporta sa mga Palestinong biktima ng digmaan sa Gaza Strip. Ayon sa report, isang Turkish doctoral student sa Boston. Kinundi na naman ng ilang grupo ang naging hakbang ng US government sa pag-aresto sa naturang estudyante. Ayon sa Executive Director ng Muslim League Justice, pagpapakita raw yan ng pagtanggal sa malayang pamamahayag ng sinuman. Uy, bilis nga po ng oras, ganap ng 2 minutes bago sumapit ang ikapito ng umaga ngayon sa mga fans ni Nanay Christopher Main. At sa mga nag-aabang po sa ating entertainment news, eto na po! May bago na namang parangal ang Nation's girl group na BINI. Sila po itinanghal na Women of the Year ng Billboard Philippines. Ibinibigay po ito sa mga artist na nag-iwan ng marka sa music industry. Sa kanilang speech, sinabi nilang biyaya raw mula sa Diyos ang award. Present din ang BINI members sa awarding maliban kay BINI Sheena. Pero biro ng ilang blooms, parang kumpleto naman daw dahil may groovy ang BINI kasama si Sarah G, na kamukha naman daw ni BINI Sheena. Balik po naman sa small screen ang Broadway star na si Lea Salonga na meron pong guest kontrabida role sa Fox crime drama series na The Cleaning Lady. Gaganap daw si Lea bilang Rose, isang babaeng nagpakasal sa mayaman na lalaki at madalas pong ibinibida ang kanyang pagiging galante. Sabi po ni Lea, hindi raw siya ganoon kadalas nagiging kontrabida pero na-enjoy niya raw po na gumanap bilang isang karakter na anyay not likable. Pero proud daw siyang makasali nga sa seryeng umiikot sa experience ng Southeast Asians. Muling napakinggan live on stage ang powerful vocals ng Girls' Generation member na si Taeyeon. Dinagsangan ng Pinoy So One sa ang kanyang The Tense concert sa MOA Arena sa Pasay City. Bahagi po yan ng 10th anniversary ng kanyang solo debut. Itinanghal niya ang ilang awitin sa kanyang latest extended play na Letter to Myself. Pati na rin ang kanyang hit songs na I Envy You 2 at I Envy You 2X at Weekend 2023 nang huling mag-concert si Taeyeon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Sunod naman po siyang bibisita sa Jakarta, Indonesia. Alas 7 na po ng magandang Monday morning, baby girl. Time to say goodbye sa ating mga viewers sa TV5. Naku, sinabi mo pa baby, tayo ngay magpapaalam na dahil eksakto alas 7 na ng umaga. Pero ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang 7 lang kami dito, pero pwede pa rin po kayo manood dahil ang programang ito hanggang alas 10 sa Signal TV Channel 101 PH,
Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng signal. At syempre mga kapatid, tayo po napapakinggan pa rin sa 105.9 True FM sa Mega at sa Metro Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. True FM. Wow! Mama, dito ka. Wow, Napakasarap ng wow. luto natin. Pasok ngayong Lenten season, especially for those who are trying to skip meat. Ito po ang budget natin, 270 pesos lamang po. Meron na tayong 5 to 6 servings. Titikman na po ito ng aking mga kapatid at ang aking mama Chiki. Ano na inibabaw mo dito? Yung parang pinaka... Yung sauce po, mama. Opo. Tapos yan pong breading na yan, ang ginawa po natin dyan, after ma-pat dry po yung ating tofu, nilagay po ni Andre sa ginulong niya sa cornstarch, itlog, and then breadcrumbs. Yan lamang po yan. Meron ka ng Yan po yun. Yung pang-topping. Yes, yun pong sauce natin dito na niluto ahead of time. Yun po ang pang-topping. Lahat na ng sensation mararamdaman mo dito. Meron yung crunchy sa labas, malambot sa loob, tapos may juice. O di ba? Parang hindi naman siya, parang hindi siya gulay. Hindi man siya gulay, pero... At saka I think okay din for mga kagaya ni Kuya Andre. Kasi nga po, fried siya. Di ba kadalasan ng kalalakihan gustong-gusto nila fried, oo. Okay, habang ina-enjoy ng aking Mama Chiki at aking mga kapatid ang ating niluto for today, sa amin pong pagbabalik, sa pagtatapos ng Women's Month, pag-usapan natin ang postpartum depression na pinagdaraanan ng maraming ina at kababaihan. Alamin pa natin tungkol dyan kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Kita tayo mula sa passion sa pagdodrawing, naging patok na online business ngayon. At hindi lang basta kita, katuparan ng pangarap ang naiguhit ha. Abangan po natin yan mamaya. Marami pa tayong pampagood vibes ngayong umaga. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Oras po natin ngayong Lunes 7:06. Iimbestigahan na ng mga otoridad ang pagbagsak ng kaka-take off lamang na eroplano sa Pangasinan. Nasawi ang sakay nito na flight instructor at piloto. At live po mula sa Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong update dyan? Andre, i-recap lang natin sa inyo yung nangyari, no? Kung bakit nga ba tayo humantong dito sa insidenteng ito. Pagkalipad mula sa Lingayen Airport, hindi na nagtagal sa himpapawid ang naturang Cessna plane. Agad itong bumulusok at bumagsak sa masukal na bahaging ito ng Barangay Libsong East. Dahil sa insidente, tulad ng nabanggit mo, dalawa yung sakay ng eroplano ay parehong patay. Kahapon pinagtulungan ng mga piloto ng Pilipinas Space and Aviation Academy na baklasin ang makina ng Cessna 152 plane. Lasog-lasog na ito matapos itong bumagsak pasado alas 8 ng umaga nitong nasawi ang dalawang sakay ng eroplano kabilang ang isang 31 anyos sa pilotong flight instructor at ang estudyante niyang 25 anyos. Parehong naisugod sa ospital ang dalawang biktima pero dead on arrival sila. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, grounded muna o suspendido ang operasyon ng flying school habang gumugulong ang investigasyon. Tugon naman ng flying school dyan ay nakikipagtulungan sila sa mga otoridad sa naturang investigasyon at nakikiramay rin sila sa mga pamilyang naiwan ng dalawang biktima. Sa mga oras na ito, makikita nyo sa aking likuran ay hindi nyo na makikita yung nguso ng eroplano. Yan yung unang nawasak dahil dun sa plane crash at dahil binaksan na ang makina ay
hopefully matutuntun na ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng plane crash, kung ito ba ay mechanical error o human error. Samantala, naihatid na ang mga labi ng mga biktima sa kani-kanilang mga probinsya. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Nagmistulang shopping list ang bagong grupo ng mga kaduda-dudang pangalan na lumutang sa mga resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Napuna ang mga pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Binansagan sila ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega bilang Team Grocery. Sabi ni Ortega, nagbuang listahan ng mga bibilin sa palengke ang listahan ng benepisyaryo ng confidential funds. Wala rin daw birth, death at marriage records ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dagdag po ang mga ito sa humahabang listahan ng kaduda-dudang pangalan sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nauna na ring lumutang si Mary Grace Piatos, Jay Camote, Miggy Mango at Team Amoy Asim. Weather update na ulit tayo. Kasama pa rin ang ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tita Alvin, gaano ba kainit today? Good morning mga kapatid! Weather update po muli tayo. Nasa labas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong binabantayan nating low pressure area. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 80 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, dyan po sa Palawan. At unti-unti na rin po yan lalayo sa ating bansa. Pero yung kanyang trough at extension ay nagdadala pa rin po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Palawan. Kasama na po dyan ang Western Visayas. Ito namang ating easterlies ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula, Sorsogon, maging dito sa ilang bahagi ng Caraga Region, yan po ang areas ng Surigao at Dinagat Islands, maging dito sa ilang areas ng Bicol Region, kasama na po dyan ang Quezon. Samantalang yung ating tinatawag na northeasterly wind flow naman ay unti-unti pang humihina, pero sumasabit pa rin po yan dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, dulot pa rin ng ating tinatawag na easterlies. Dito nga sa ilang areas ng Luzon, meron tayong inaasang matataas na heat index pa rin ngayong araw na ito. Diyan po sa mga areas ng Ilocos Region, posibleng pumalo yung ating heat index hanggang 41 degrees Celsius. Kasama po dyan ang area ng La Union. Maging dito sa area ng Pangasinan na posibleng pumabot sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Dito naman sa Metro Manila, makakaasa pa rin tayo ng mainit at malinsangang panahon na posibleng pumalo sa hanggang 35 degrees Celsius yung ating heat index. Pero sa hapon, nagiging maulap naman yung ating panahon at posible po yung mga dagliang may hinang pag-ulan. Umabot naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa may area ng Bicol Region, 40 hanggang 41 degrees Celsius naman dito po sa area ng Mindanao. Munting paalala lang po dahil pasimula pa lang po yung ating panahon ng tag-init, may mga areas pa sa ating bansa na nakakaranas po ng mainit na panahon o mataas na heat index sa tanghali. Pero nagkakaroon po ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Ulan at init ng panahon po ang ating kalaban dyan. Pero pagpasok nga ng buwan ng Abril hanggang Mayo, mas titindi pa ang init ng ating panahon at mas mababawasan pa yung ating mga pagulan. Kaya paghandaan po natin dyan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Kamay ni Tito Alvin. Ayan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning, kapatid. From a hobby to a thriving business. Yan po ang ibibida natin ngayong umaga. Ang hilig niya sa pag-drawing ng cartoons at portraits. Ngayon po, isa ng sumakses sa online business at kumikita na ng 5 digits kada buwan. O, kita nyo ha. Kita tayo kasama si AZ, ang owner ng AC Designs. Good morning, AC. Hi, good morning po, Miss Angela. Good morning, kapatid. Thank you for joining us today. Sige, kwentuhan mo naman kami, bakit ito yung naisip mo na gawing negosyo? Bali po kasi, nung nagsara po yung mga negosyo namin nung pandemic po, wala pong income totally pumapasok sa family. Nag-isip po ako ng way para po magkaroon ng income, tsaka
makapagbigay na rin po ng parang mga gifts po na digitally lang since bawal po lumabas, ganun po. Kaya doon po nag-start yung AC Yung Design. idea, no? Kasi I remember nga during the pandemic, di ba, nauso yung mga pinadadalhan mo, yung mga loved ones mo, di ba, ng mga gifts, personalized gifts, kasi nga bawal kayong magkita-kita. So, ano-ano po yung mga ino-offer po ninyo dito sa inyong negosyo? Bali po, commissioned artworks po, Okay. mga chibi artworks po siya. Pwede nyo rin po siya ipaprint sa mga portrait na nakalagay sa frame, sa standee, sa keychain, sa mga baso po, tsaka sa ref magnet. Pwede po. Pwede. Opo. Tingnan natin to isa-isa. I wanna see this. Ito yung kasi yung mga keychain na sinasabi mo. At pwede to yung mga favorite nilang mga cartoon characters or movie characters or even saints, diba? Even mga religious items natin. Pwede po. Pwede rin yung mga pahid-pahid sa ilong. So I've seen yung mga religious, si Mama Mary, diba? Si Saint Therese. Tapos merong Harry Potter. Tapos ito, gustong-gusto to ng mga kapatid natin. Asan na ba yun? Ito. Sino to? Makita natin. Sino to? Si Jungkook. Ito yung mga sinasabi ko. Ito, Nazareno, na mga... Ito pwede rin, no? Pagka meron kayong yung mga grandparents nyo. Grandparents Day, pwede ito pang regalo sa kanila. And ito, gumawa ka ng art, no? Na kami yung canvas mo, kumbaga. Ito po ay si... Dimple, joke lang. Si Andre. Alam mo, at ito po ako. Ito po si Mommy Dims. Ito po si Doc. Ito po si bunso natin, si Maui. Tapos, ito si Mommy Chiki. And of course, sino nga ito? Sino to? Sino yun? Joke lang. Tita Mandy, I love you. Ayan. Okay, sige. Pakitaan mo naman kami paano ito ginagawa. Kasi I've always been curious about this. Kasi ang cute-cute nito sa online. Tapos mas cute pa sa personal. Sige, paano ba ito ginagawa? Bali, una po mag-start po muna tayo sa rough sketch po. Tapos, tsaka lang po siya i-outline siya ng ganyan. Ayan. So parang tinitrace nyo na lang yung sa outline. Kasi medyo matagal po siya kapag... Pero prior to that, i-upload mo muna yung picture. Yung gagawing mong art. Tama, for reference po siya. Okay. Tapos, bali pagka ganyan po, magiging ganito po yung outcome niya. Ayan. Ganyan. Tapos depende na sa mga colors that you want to put para mas gumanda. Gusto po ng background. Ang cute naman. Ang tanong dito, magkano ba yan? Kunyari, gusto ko magpagawa ng ganito, yung katulad ng ginawa mo sa amin, isang frame siya. How much would that cost? Bali, 200 per head po sa 200 artwork. Tapos kapag gusto ko ipaprint sa may frame, mag-add po ng 150. Okay. Tapos yung mga nasa mug, o yung sa mga inumin, magkano naman yun? Sa tumbler po, 250 po siya. 250. Yung sa mga keychain? Sa keychain, 150. Okay. So magkano yung naging puhunan mo dito? Bali po, yung pambili lang po ng iPad talaga, 60,000. Yun talaga no? Tapos pag printing, wala namang problema doon. Opo. Okay. Tapos, syempre, gusto ko, bigyan mo ng tips yung ating mga kapatid na gusto rin magnegosyo. Katulad mo, 'di ba? Ano ba yung mga discarded tips na gusto mong ibahagi sa kanila? Bali, mapapayo ko lang po na kahit po wala naman po kayo labas na puhunan, sa panahon po ngayon, digital po. Pwede po kayong kumita. Ayun po. Ayun. So, dun sa mga interesado na umorder sa inyo, paano kayo makakontak? Pwede nyo po ako i-follow sa Instagram at AC Designs po or sa Facebook na AC Designs. Ayan. So, mamaya po ang gagawin naman namin yung kay Tito Alvin para sa weather natin. Wala tayo para sa kanya. Alright, maraming salamat kay AC for joining us today and good luck pa sa iyong business. At mga kapatid, sa aming pagbabalik, sa Balik Alindog, sa pagtatapos ng Women's Month, usapang postpartum depression tayo kasama ang ating nag-iisang resident morning doctor na si Doc Richard. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo ang Sabay Tayo. Good morning, kapatid!
morning kapatid. Maraming pagbabago sa katawan ang dulot ng pagkakaroon po ng anak. Pero hindi lang ito sa pisikal na kalusugan, kundi pati rin sa ating mental health. Pag-uusapan po natin ang postpartum depression kasama ang ating favorite resident morning doctor na si Dr. Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dames. Nako, Mommy Dames, tama ka dyan. Para po ikwento sa atin ang kanyang emotional journey postpartum, makakasama natin ang 27-year-old content creator na si Cherivine Blue Viray. Good morning, Mommy Blue. Good morning, Doc. Good morning po, mga kapatid. At para po ipaliwanag naman sa atin kung ano nga ba ang postpartum depression, narito ngayon ang psychiatrist at president ng Philippine Psychiatric Association, Dr. Joan May Perez Rifareal. Good morning, Doc Joan. Good morning, Doc. Good morning to Dr. your Joan, mommy. Dr. Yes. Joan, thank you for coming over today. I know it's very early, but this is a topic that we really want to talk about because often sinasabi lang nila, hindi, wala lang yan, kaya mo yan, di ba? But we fail to realize that some mothers really have or need more attention than others. Yes, Doc? totoo yan, Mommy Dames. Kaya umpisahan ko na kay Mommy Blue. Mommy Blue, pagkatapos mong manganak, meron ka bang mga napansin na pagbabago kaugnay ng iyong emosyon? Yes, actually, other than naging mas iyakin ako and irritable talaga, as in, yung husband ko, kahit siya, napapakamot na lang siya ng ulo. Kasi di niya alam yung nangyayari sa akin, di niya alam paano niya ako i-comfort. Yung pinaka naging parang symptom ko po nun is, parang gusto ko pong malayo sa mga tao. Yung ayaw ko pong mapalapit sa kahit family ko sa bahay. And then, at the same time, I felt so lonely pa rin. So, kahit na magkulong muna ako sa kwarto, iiyak ako. Pero at the same time, lonely ako. Pero ayaw ko sila makausap. So, naging magulo yung utak ko noon. Like, I don't know what was happening to me at that time. And at the same time, naging very protective ako sa baby ko na I didn't know if it was normal. Oo, lalong-lalo na siguro because it's her first time, di ba, Yes. Doc? Oo, correct. Doc, I want to know, para sa mga kapatid nating nanonood ngayon, ano nga po ba yung postpartum depression at gaano ba ito kakaiba sa baby blues na tinatawag? Yes, thank you, Mommy Dims. Ang baby blues, ito yung temporary na parang pagbagsak ng mood, na parang nalulungkot, nadidepress, nabawasan yung energy, hirap matulog kahit na pagod na, at nagkakaroon ng anxiety, kaba, may mga feelings o mga emotional changes, pero temporary siya. Kaya baby blues, kasi usually after 2 weeks, okay na ang pakiramdam. Pero pag ito ay patuloy, like yung na-mention ni Mommy Blue, na parang bagsak ang mood sa mas matagal na, more than 2 weeks, at ito ay may mga kasabay na other symptoms na nakaka-apekto na sa kanyang functionality bilang isang magulang, bilang isang mother, na nakaka-apekto na sa pag-alaga niya, for example, na ng kanyang baby or sa mga relationships with a family or husband, at nagkakaroon na ng mga negative na emotions, may mga fear and takot, then it can be considered na as a postpartum depression. So, depende sa severity, sa duration, at sa impact nito, sa distress na nakukos niya sa isang mother. So, pag mas matagal pala, 2 weeks, more than 2 weeks, and mas severe siya, at hindi kaagad siya nawawala. Kung baby blues kasi, after some time, okay na ulit. Nagiging masaya na, bumabalik na yung mood, yung energy, nakakatulog na ng maayos. But kung ito ay patuloy at hindi kaagad naagapan, maaari magtuloy-tuloy into postpartum depression. Okay, pero kay Mommy Blue, ano naman ang naging epekto, Mommy Blue, ng nararamdaman mo doon sa pang-araw-araw na buhay niyo? Nako, at that time po talaga, naging stressful din sa house for a while kasi they didn't know how to handle me. Especially yung family ko po. They tried, naging very understanding po sila, lalo na yung husband ko. Pero at the same time, they didn't know what to do. So nagkaroon ng gap for a while sa aming magkakapamilya, like around 2 to 3 weeks. Kasi hindi ko din alam paano ko tutulungan yung sarili ko noon. Oo. Doc, ito naman, ano ba yung mga pangunahing sanhi talaga ng postpartum depression? Yes, ang postpartum depression, pwede natin siyang tingnan from a biological, psychological, social, spiritual standpoint. So biologically, may mga hormonal changes na nangyayari pag after giving birth. Maaring nagkakaroon, di ba, Doc, ng changes ng estrogen, progesterone levels, at nagkakaroon ng impact sa mood na isang mother. Another naman is the like kung halimbawa lang, the emotional, psychological
concerns. Like for example, may mga feelings of inadequacy as a mother, may mga takot na baka, or may mga perception na how to be a perfect mother. So, kumbaga, na hirap naman talaga, no? Doc, so ibig sabihin yung inadequacy para sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, ibig sabihin parang feeling mo hindi ka sapat, hindi ka fit para maging ina, no? Kasi baka meron mga dunadaanan yan ngayon para mas maintindihan natin, Doc. Yung inadequacy is, ibig sabihin parang nanganak ka, pero feeling mo hindi ka deserving na maging nanay ng anak mo. And then, what else, Doc? Maaring may mga mom guilt din na sinasabi, no? Yung parang hindi ako sapat, hindi ako karapat-dapat to be a mother. So, may mga ganon na psychological na causes. And social also, as mentioned kanina, like you mentioned ni Mommy Blue, no? Yung halimbawa, may mga anxiety tayo about the uncertainty. Uncertainty ng pagiging mother sa financial stress. Ano mangyayari bukas? Oo, like yung paano ko papalakihin ang aking baby, or the amount of emotional and social support na natatanggap ng isang mother. Halimbawa, kung pagod na pagod, meron bang family member or friend na maaaring tumulong muna. So sometimes, yung ibang mothers, hirap sila kasi maaaring strained ang kanilang relationship with their primary na support system. And sometimes also, nagkakaroon din ng impact yung, halimbawa, no, yung the difficulty, yung halimbawa, yung sa pregnancy, may mga tinatawag na stress related to pregnancy itself. It can be very exhausting, no, sa ating katawan, the impact ng pagbubuntis, panganganak. And the others naman ay yung tinatawag natin na mga other factors like spirituality also. So, sa preparedness, it has something to do with the finding meaning and purpose ng ating role as a mother. That's right. Doc, ito naman kay Mommy Blue. Mommy Blue, pagkatapos mong mapansin yung mga sintomas mo na nararamdaman mo parang nagpo-postpartum ka, ano yung mga steps or hakbang na ginawa mo initially? On my part po, actually, na parang sana nagpa-check up din ako. My husband actually did tell me once na sana nagpa-check up ako. Kasi, again, they didn't know what to do with me at that time. Ang ginawa ko na lang po noon is, I tried to get back to my usual routines sa bahay. Like yung pagti-TikTok minsan, and then just fix myself a bit. Kasi I didn't like what I was seeing in the mirror minsan. So nagkakos din yun. Usually, yun lang talaga yung ginagawa ko para mag-try na maging okay. Alam mo, totoo yun na. Medyo talagang kadalasan kasi parang they look down on it at sinasabi lang, ay, nagti-TikTok ka na lang or yan. Pero totoo yun, marami akong kilala na nakakatulong sa mental health nila. Ang pag-express nila ng sarili nila through TikTok and other social media platforms. So, ako naman, kung yan ay nagagamit nyo sa tamang paraan, in moderation, di naman napapabayaan yung bata habang ginagawa mo yan, okay lang yun because I think mothers, most especially, really need empowerment. And while okay naman sabihin sa'yo ng iba na maganda ka, pero pag nasasabi mo sa sarili mo yan, even better. Kaya agree ako sa'yo, Mommy Blue. Correct. Oo. Eto, Doc, ano naman po daw yung mapapayo nyo sa mga bagong ina na nakakaranas ng postpartum depression, pero yung natatakot ng humingi ng tulong? Ang may papayo ko is like kay Mommy Blue, help is always available. Kaya huwag matakot. Sometimes kasi may stigma pa rin, no? Pag sinasabi magpapatingin sa isang mental health professional. But of course, this is a sign of being strong. Yung alam mo na you need to take care of yourself para mas maalagaan mo yung baby mo, yung family mo. So, huwag matakot humingi ng tulong, and help is always available. May mga hotlines tayo, crisis helplines na maaaring tawagan. And kami, madali kaming ma-search sa Philippine Psychiatric Association webpage. Doon ang mga listahan ng mga board-certified na psychiatrists. That's amazing. I love that. And I also want to point out na ikaw, Doc Richard, di ba? Ang maganda kasi sa'yo is that ito naman pumapasok yung line mo in terms of medicine. Na I know a lot of mothers who may be going through something come to you. Anong kadalasan mga sinasabi nila sa'yo? Wala. Parang natatakot nga sila sa mga pinagdaanan nila previously at gusto nilang gumanda, gano'n, because it will make them feel better. So, ang punta nila sa'yo talaga, totoo yan, Mommy Dims. Diba? Parang ako rin, mother, at kilala kita, this is your line of medicine, I would want to go to you dahil alam ko, expertise mo ang magpaganda. At tutulungan namin kayo sa part na yan. Any social media accounts? Doc, ikaw muna, bago sila. Sige, ako muna. Ang aking social media account, Doc Richard Gadiasa. At saka pwede nyo po kaming tignan sa aming page sa clinic, Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Kayo po, Doc Joan and Mommy Blue. Yes, kami ay sa Philippine Psychiatric Association webpage, and personally, Healthy Mind Clinics. Ako po ang sumasagot doon, and ako po yun, clinic ko siya. Thank you very much. And you can follow me po sa TikTok or sa IG. Use @CherishMoments po.
Ganda, ang ganda ng usapan natin ngayon. And tahi-tahi siya, Doc, kasi kadalasan talaga, no, I know that a lot of mothers, when they feel na parang kailangan nila ng empowerment, they really come and see kung ano ba yung mga pwede nilang gawin for themselves. And maraming salamat, Doc John, Mommy Blue, and Doc Richard for being with us today. At pupunta tayo sa clinic na yan para maganda tayo. Sa amin pong pagbabalik sa Spotlight On, hindi rin mapipigilan sa All Out na galing pagdating naman sa aktingan. Maron Cruz at Gab Pangilinan, live na live! Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Sasambit, kulang ng oras para sa akin kung pwede lang pamalit. Mga nakaraan ko para sa tulad mo, mga natarama ko sa'yo tunay, oh. Sumasagi ka palagi sa utak, tahan-tahan pagkatok. Kumalanti ako sa isip mo, hayaan mo ko magbago. Baby, I could do better. Table ka sa aking sweater, yung ngiti mo na nahagip sa lente. Napasabi na lang ako na swerte kapag napasakin ka, baby. Ain't this part, paper hearts, and I'll hold a piece of yours. Don't think I would just forget about it. But alam mo naman, dami like it, diligin. Cause I might see, kahit na ano pa yan, come bite me. What you gonna do pag may dumating? Na maitim na ulap ako kikiligin. Kung tutok sa positibo ay baka lang kapraning. Kasi pag realidad na ang harang, agad nagising. Anong bagay ang pumanik sa walang hanggang hagpan? Di ba sa kadampang ng katapusan ang lahat na yung sinimula? Ito, sa kintipo, lahat tinipon. Kahit hindi ka nagtatatiga, kaya tagisa. Pagdaw ko nang damalasan ay nag-aabang. O, diba? Nakatayo ko na yung G4. Good morning, mga kapatid! Ang sarap! Iyayabang ko yan sa anak ko. Nakasakay ako ng G4 at 7 in the morning. With the energy. Thank you so much. G4 in the house! So good to feel the G-Force, Mama. Yes, yes. Oh, I do. At Yeah. sabi ko nga, grabe, powerhouse. May Chiki ka doon, may Jaja ka doon, may Mike. Yeah. Everybody, please introduce everybody else. So, Yes, go. So this is the Genji. I'm Teacher Micah. I'm Teacher Lorelei. I'm Teacher Jaja. I'm Genji Chiki. Yeah! Yeah! I'm Teacher Sadie. Oh my God, they're all teachers! Yes! Wow! Eto, di ba, sabi mo, Micah, marami yung mga estudyante, nagiging part na rin of G4, nagiging teachers na rin sila. That is very true, and I am living existence of that. Oh my God. I was actually a student of G-Force Project in 2011, and now I'm a part of G-Force and a teacher as well. And she's also a dentist. Yes. Para din siya, ang galing, di ba? Galing, So grabe. that is proof talaga that you can do anything and you can be whoever you want to be. And
I know that in GeForce, yan talaga ang pinaka-goal, no? Shoutout tayo kay Kuya Angel and Teacher G. Good morning! On the way to a couple trip. Sana all! But, Ja, we wanna hear it also from you because ikaw talaga, you grew up with GeForce. And seeing how you are dancing now, do you think it's also possible for little G dreamers like themselves na maging kagaya ninyo? Yes, of course. Am I? Yes. Yes, of course, because I also grew up joining the GeForce project and also the open classes. So right now, I think it's easy for the kids because, you know, TikTok is there. And kahit mga K-pop lang yung inaaral nila, they're so good. So I think that everyone and all the little kids and even adults, even mommies, daddies, you know, can dance with us. So I hope to see you. I'm sure, Judge, yung iba kasi nag-worry din kasi, ay, hindi ako ganun kagaling, nakakahiya. Ano ba what is the message of GeForce dun sa mga medyo nasa shy pa, natatakot sumayaw? Parang ganun, mama, parang ganun. Na-inspire nga ako, sobrang galing nila eh. Parang okay, sasama na ako sa kanila. Well, dance is for all. That's what we really do believe in. So all ages, all types, kayang-kaya natin gawin yan. So guys, enroll. Let's dance together. And we love to share the gift of dance. And that's what we're here for. Saka hindi sinumalan nyo naman sa, di ba? I mean, hindi naman nangyayari yan overnight. Nagsisimula kayo sa simula. Di ba? Yes. So ano mga dapat abangan sa 40th anniversary? 20th! 40th! Manifest natin! 40th na! Dinoble ko eh. Kasi 20th. I love that. We manifest for that. Yes, so again, it is our 20th anniversary. So we have GeForce Project 2025, the biggest and the grandest summer dance workshop. So that's going to be happening May, June, and July. Ito na yun! Malapit na malapit na. So enrollment is ongoing. You can check our website, geforcedancecenter.com. All of our schedules are there. We have 4 batches, and the workshop will be happening in all of our branches. Quezon City, Alabang, Shangri-La, one of our newest, and we have BGC Blanco by GeForce. Yes. So please. Mama Chiki, banggitin ko lang na ang anak ni Direk Harvey actually first time mag-dance na-join. Si Bella yesterday. Love it! Una, Direk Harvey, ha? Ganito, turuan lang natin mga mami, Jaja. Biglang music on. Anong gagawin namin ni Angela? Ba yung magandang first moves na nag-groove ka lang? Parang, ayan na, may music. Tapos biglang, Right. Yes. Shoulder lang yan eh. Yes. Go, Angela. May mga swag lang dito. Tapos yung uso pa rin yung uso. Yung inumuso mo lang ako. Pouchy yung uso. Dapat may attitude. Good Si feeling. Mama talaga, Gen Z talaga. Yung Mama Chiki ko talaga, Gen Z. Gen Z hindi nagpamatalo. Ayaw pa niya tumigil. Okay. In the morning. Okay, go. Maraming salamat, GeForce. Ako, Alabang, BGC, Quezon City. One more. Shangri-La. Yes, and don't forget that batch 1 and 2 will be at MOA Arena. Yes, this will be on June 11th. Yes. Mall of Asia Arena. It's going to be so big. And for batch 3 and 4, we'll be at the theater at Soler. Amazing. That'll be on July 20th. Amazing. Thank you so much. Thank you so much, Michael. GeForce, maraming salamat. And that is it para sa ating March Vlog Monday. Isa makumula umaga na naman po. Unahihatin namin sa inyo mga tahanan. Happy birthday sa ating graphic artist na si Kuya Jojo Abdagas. Kuya Jo, happy birthday! Good job, happy birthday sa'yo! Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Susunod na ang cartoons! Enjoy naman po ang araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang